Iniwan ng babae ang kanyang mister at ipinagpalit sa isang babaeng mas bata sa kanya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, makalipas lamang ang ilang araw, natuklasan niyang may malubha siyang sakit, cancer. Napuno siya ng takot at panghihinayang, ngunit higit siyang nagulat nang bumalik ang kanyang asawa, iniwan ang buntis nitong kabit, at piniling alagaan siya sa kabila ng lahat ng nangyari. Manunumbalik kaya ang pagmamahalan namin? Tanong ni Charmaine sa sarili habang pinagmamasdan ng asawa mula sa malayo, puno ng pag-aalinlangan. Isang gabi, hinarap ni Charmaine si Ramon, ang lalaking minahal niya ng buong puso sa loob ng 10 taon. Ramon, we have 3 kids. Ngayon ko lang nalaman na may iba ka, ani Charmaine, halos pabulong, ngunit ramdam ang bigat ng bawat salita. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit pilit niyang pinipigilan ang pagbagsak ng mga ito. 10 taon nilang pinagsamahan bilang mag-asawa, kaya ang sakit na nararamdaman ni Charmaine ay parang sugat na hindi kailanman maghihilom. Si Ramon ang naging sentro ng kanyang mundo, ang taong itinuring niyang katuwang sa lahat ng laban sa buhay. Sa pagkawala nito, parang nawalan na rin siya ng bahagi ng kanyang pagkatao. I'm sorry, Charmaine. I thought maglalast forever ang pagmamahal ko para sa'yo, but it appears hindi iyon ang nangyari. I'm so sorry, Charmaine, but we need to separate. Bukod sa nawala na ang pagmamahal ko sa'yo, magkaaway lang tayo kapag pinilit natin ito, sagot ni Ramon, halatang nahihirapan din, ngunit tila desidido na sa kanyang desisyon. Masakit ito para sa akin, Ramon, pero hindi kita pipilitin. I know my worth as a woman. Hinding-hindi ko ipagpipilitan ang sarili ko sa'yo. Kung gusto mong makipaghiwalay, let's do it. Pero huwag mong asahan na ililihim ko sa mga anak natin ang dahilan ng paghihiwalay natin. They need to know the truth, tugon ni Charmaine, matatag ang boses ngunit ramdam ang sakit sa kanyang puso. Please, don't. Huwag mong sabihin sa kanila, pakiusap ni Ramon, halos magmakaawa. Bakit? Nahihiya ka bang malaman nila ang mga kalokohan mo sa buhay? Tanong ni Charmaine, puno ng galit at hinanakit. Oo, nahihiya ako. I know I cheated, but I'm not proud of it. Alam kong nasaktan kita at mali ang ginawa ko. Walang dapat sisihin kundi ako. Pero huwag mo namang sabihin sa kanila ang ginawa ko. Ayokong sumama ang loob nila sa akin at mawala ang respeto nila sa akin. At the end of the day, anak ko pa rin sila, sagot ni Ramon, halos hindi makatingin kay Charmaine. Ramon, naiintindihan ko kung hindi mo na ako mahal, pero sana, kung hindi mo na ako gusto, nakipaghiwalay ka muna sa akin bago ka naghanap ng iba. Masakit ito para sa pride ko bilang babae, sabi ni Charmaine, nanginginig ang boses. Please, huwag mong sabihin sa kanila, muling pakiusap ni Ramon, halos maiyak. Umalis ka na. Kapag umalis ka na ngayon, baka sakaling magbago pa ang isip ko na huwag sabihin sa kanila ang totoo. Please don't. I'm begging you, sabi ni Charmaine, ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi na niya kayang patawarin si Ramon. Umalis ka na, sigaw ni Charmaine, galit na galit, habang ang kanyang mga luha ay tuluyang bumagsak. Sa takot ni Ramon na sabihin ni Charmaine ang totoo sa kanilang mga anak, agad siyang umalis dala ang kanyang mga gamit. Naiwan si Charmaine sa kwarto, habang nag-uunahan sa pagtulo ang kanyang mga luha. Ang mga alaala ng kanilang pagmamahalan ay bumalik sa kanyang isipan, ang unang beses na nakita niya si Ramon, ang mga araw ng panliligaw nito, ang kanilang kasal, ang tuwa ng malaman niyang magiging magulang na sila, at ang mga masasayang sandali bilang pamilya. Lahat ng ito ay parang pelikula na paulit-ulit na pinapalabas sa kanyang isipan, habang dinudurog ang kanyang puso ng sakit at pangungulila. Sa kabila ng lahat, isang tanong ang nananatili, manunumbalik kaya ang pagmamahalan namin, o ito na ang katapusan? Hindi siya tulad ng ibang babae na gagawin ng lahat, kahit pa mag-eskandalo, para lamang huwag iwan ng kanyang asawa. Sa halip, pinili niya ang katahimikan at dignidad. Aniya, mas mabuti pang maghiwalay na sila kaysa manatili sa isang relasyong wala ng pagmamahalan. Para sa kanya, walang saysay ang pagsasama kung puno na lamang ito ng galit at kawalan ng respeto. Sa kabila ng sakit, alam niyang kaya niyang makabangon. Alam niyang makaka-move on din siya, kahit pa sa simula'y parang imposible. Kinagabihan, tahimik na kumain si Charmaine kasama ang kanyang 3 anak. Ang panganay na si Annalyn, 15 taong gulang, ay tahimik na nakatingin sa ina. Ang pangalawa,
Si Junrei, 13 taong gulang, ay nagtataka kung bakit parang napakabigat ng hangin sa kanilang hapag-kainan. Samantalang ang bunso, si Rosel, 10 taong gulang, ay walang kamalay-malay sa bigat ng sitwasyon. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanilang kusina, kitang-kita ang pamamaga sa ilalim ng mga mata ni Charmaine, mga bakas ng matinding pag-iyak. Mama, may problema po ba? Parang kanina pa po kayo tulala, tanong ni Annalyn, puno ng pag-aalala. Nagising si Charmaine sa tanong ng kanyang anak. Napilitang ngumiti, kahit halatang pilit. Wala, mga anak. May iniisip lang ako, sagot niya, sabay iwas ng tingin. Mama, nasaan po si Papa? Hindi na po ba natin siya hihintayin? Tanong ni Junrei, na para bang nararamdaman na may kakaiba. Napuno ng kaba ang dibdib ni Charmaine. Ang mga salitang gustong lumabas sa kanyang bibig ay parang nakabara sa kanyang lalamunan. Uminom siya ng tubig upang pakalmayan ang sarili, ngunit hindi nito naibsan ang bigat ng kanyang nararamdaman. Ilang segundo pa ang lumipas, at nagtaka ang kanyang mga anak sa kanyang kakaibang kilos. May problema po ba, Mama? Parang may itinatago po kayo, sabi ni Annalyn, na tila mas tumatanda kaysa sa kanyang edad dahil sa kanyang pagiging mapanuri. Umiling si Charmaine, pilit na pinipigilan ang mga luhang gustong bumagsak. Ayaw niyang ipakita sa kanyang mga anak ang bigat ng kanyang nararamdaman. Ngunit alam niyang hindi na niya maaaring itago pa ang katotohanan. Actually, may gusto lang akong sabihin sa inyo, mga anak. Huwag kayong magugulat, ha? Sabi niya, pilit na pinapalakas ang kanyang loob. Nagkatinginan ng magkakapatid, halatang naintriga sa sinabi ng kanilang ina. Ano po yun, Mama? Tanong ni Rosel, na may halong kaba at inosenteng kuryusidad. Huminga ng malalim si Charmaine. Alam niyang wala nang atrasan ito. Ang totoo niyan ay, naghiwalay na kami ng papa ninyo. Simula ngayon, hindi na siya titira dito, sabi niya, pilit na pinapanatili ang kanyang boses na kalmado. Ngunit sa kaloob-looban niya, ang bawat salita'y parang kutsilyong tumatarok sa kanyang puso. Natahimik ang magkakapatid, walang nagsalita, ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at sakit. Si Annalyn, na siyang pinakamatanda, ang unang nagtanong, nagloko ba siya, Mama? Hindi agad nakasagot si Charmaine. Pinilit niyang ngumiti, ngunit halatang pilit ang ngiting iyon. Hindi siya nagloko. We just ended our relationship because we don't love each other anymore, sagot niya, pilit na iniwasan ang tunay na dahilan. Pero hindi yun pwede, Mama. Hindi maghihiwalay ang mag-asawa kung walang nagloko, pilit ni Annalyn, na tila hindi matanggap ang sagot ng ina. Please, huwag kayong gumawa ng kwento sa isip ninyo. Mabuting tao ang papa ninyo, at hindi siya nagloko. Kaya huwag kayong magalit sa kanya, sagot ni Charmaine, pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, ramdam ng mga anak ang lungkot at sakit na bumabalot sa kanilang pamilya. Naging tahimik na ang hapunan matapos iyon. Wala nang nagsalita pa. Nang matapos ang kanilang pagkain, isa-isang pumasok sa kanilang mga kwarto ang magkakapatid. Doon nila inilabas ang kanilang sama ng loob, si Annalyn ay tahimik na umiiyak, si Junrei ay galit na galit ngunit walang masabi, at si Rosel ay gulong-gulo sa mga nangyayari. Samantala, naiwan si Charmaine sa kusina, naghuhugas ng pinggan habang patuloy na dumadaloy ang kanyang mga luha. Hindi ganito ang pamilyang pinangarap niya. Gusto niyang magkaroon ng masaya at buo na pamilya hanggang sa kanyang pagtanda, ngunit ngayon, parang gumuho ang lahat ng iyon. Ang dating masayang tahanan ay napalitan ng katahimikan at sakit. Kinabukasan, habang abala si Charmaine sa pag-aasikaso ng mga anak, nakatanggap siya ng tawag mula kay Ramon. Hello, bakit ka napatawag? Tanong ni Charmaine, pilit na kalmado ang boses. First of all, Charmaine, gusto kitang pasalamatan. Salamat dahil hindi mo sinabi sa mga anak natin ang totoo. Alam kong mahirap ito para sa'yo, pero sobra kong na-appreciate ang ginawa mo. Tumawag sila sa akin kagabi, tinanong kung bakit tayo naghiwalay. Gumawa na lang ako ng dahilan. Mukhang hindi naman sila galit sa akin. May konting tampo, pero siguro mawawala rin iyon, sagot ni Ramon, halatang may halong guilt sa boses. Hindi agad nakasagot si Charmaine. Tumingin siya sa kawalan, pilit na iniintindi ang mga damdaming bumabalot sa kanya. Sa kabila ng lahat, alam niyang kailangan niyang manatiling matatag, hindi para kay Ramon,
kundi para sa kanyang mga anak. Please, Ramon, huwag mong ipagmalaki ang bago mong babae. Huwag kayong lalabas ng magkasama. Dahil kapag may nakakita sa inyo, malalaman ng mga tao na niloko mo ako. Gusto kong magmukhang mutual decision ang hiwalayan natin. Sa ganitong paraan, kahit papaano, masasalba ko pa ang pride ko, sabi ni Charmaine, na pilit na pinapanatili ang kanyang dignidad sa kabila ng sakit. Napabuntong hininga si Ramon sa kabilang linya. Thank you, Charmaine. You're really a good woman. I'm so sorry if I was not the best man for a good woman like you, sagot niya, na halatang may halo ng pagsisisi. Tumulo ang luha sa mga mata ni Charmaine, ngunit pilit niyang hindi ito pinansin. Ayaw niyang maramdaman ni Ramon ang kahinaan niya. Ayaw niyang makita nito kung gaano siya nasasaktan. Kung wala ka nang sasabihin, papatayin ko na ang phone ko. Marami pa akong gagawin. At huwag mo ring kakalimutan ang sustento sa mga bata, sagot ni Charmaine, na pilit na pinapanatili ang kanyang boses na matatag. Hindi ko kayo malilimutan. Alagaan mo ng mabuti ang mga anak natin, Charmaine. Huwag na huwag mong hahayaan na mapariwara sila dahil sa paghihiwalayan natin. Please, sagot ni Ramon, na tila may bahid ng guilt ang boses. Hindi mo kailangang sabihin sa akin, Ramon, sagot ni Charmaine, sabay patay ng telepono. Ngunit sa sandaling iyon, muling tumulo ang kanyang mga luha. Gabi-gabi niyang iniiyakan si Ramon. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin niya kayang mag-move on. Ang sakit ay parang sugat na hindi gumagaling. Isang araw, dumalo si Charmaine sa reunion ng kanyang mga kaibigan noong high school. 7 babae silang magkakaibigan, at lahat ng mga kaibigan niya ay kasama ang kani-kanilang asawa. Siya lang ang nag-iisang single sa kanila, kaya naman lihim siyang nakaramdam ng inggit. Ngunit hindi niya ito ipinahalata. Gusto niyang makita siya ng kanyang mga kaibigan bilang isang matatag at independent na babae. Bakit hindi mo kasama si Ramon, Charmaine? Tanong ng isa sa kanyang mga kaibigan, na halatang nagtataka. Ngumiti si Charmaine. Isang ngiti na tila totoo, ngunit halatang pilit. We already broke up for like 1 month ago, sagot niya, na labis namang ikinagulat ng kanyang mga kaibigan. Alam nilang masaya ang pagsasama nila noon, kaya hindi nila inasahan ang balitang ito. We don't want to disclose any internal matters since masyado na iyong private. But one thing for sure is hindi siya nagloko. Gusto ko lang i-clarify iyon dahil ayokong sisihin niyo siya sa hiwalayan namin when in fact it's a mutual decision, paliwanag ni Charmaine, na pilit na pinoprotektahan ang reputasyon ni Ramon. Ganito kabuting babae si Charmaine. Hanggang sa huli, iniisip pa rin niya ang kapakanan ng ama ng kanyang mga anak. No worries. Siguradong makakahanap ka rin ng ibang lalaking mamahalin ka, yung ipaglalaban ka talaga hanggang sa huli, sabi ng isa sa kanyang mga kaibigan, na pilit na pinapalakas ang loob niya. Thank you. Kung may dumating man, sure. Pero kung wala, it's okay. Alam nyo naman, kapag tumatanda, parang wala na tayong ibang gusto ngayon kundi ang mapalaki at mapag-aral ng maayos ang mga anak natin. Iyon na lang ang ultimate goal ko sa ngayon, sagot ni Charmaine, na may halong lungkot ngunit puno ng determinasyon. Pagkatapos ng reunion, umuwi si Charmaine sakay ng kanyang kotse. Ngunit habang nasa kalagitnaan ng pagmamaneho, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit ng ulo. Napakasakit nito na napilitan siyang i-park ang kotse sa gilid ng kalsada. Ilang segundo ang lumipas, ngunit nanatili ang sakit. Umabot ito ng halos 1 minuto. Pakiramdam niya ay sisibog ang kanyang ulo. Sa sandaling iyon, naisip niya, ganito ba ang pakiramdam ng mamamatay? Nang mawala ang sakit, nagpahinga siya ng ilang saglit bago muling pinaandar ang kotse. Pinilit niyang magpatuloy, na parang walang nangyari. Ngunit sa kabila nito, nanatili ang takot sa kanyang puso. Alam niyang may mali, ngunit pinili niyang huwag pansinin ito. Linggo-linggo, tinatawagan siya ni Ramon upang kumustahin ang mga bata. Ngunit isang araw, hindi na napigilan ni Charmaine ang kanyang sarili. Ramon, please, huwag mo na akong tawagan. We already separated. Isipin mo naman ang nararamdaman ng bago mo kapag nalaman niyang tinatawagan mo pa rin ako. It doesn't matter kung ang mga anak lang natin ang topic. Siyempre, hindi yun ang maiisip niya. Kung gusto mong kumustahin ang mga bata, just message them directly. Huwag mo na akong tawagan pa, sabi niya, na puno ng determinasyon. At pinatay na niya ang kanyang phone.
Ngunit sa kabila ng kanyang matapang na pananalita, may iba pang dahilan kung bakit ayaw niyang tawagan pa siya ni Ramon. Sa tuwing naririnig niya ang boses nito, parang bumabalik ang lahat ng masasayang alaala nila. Parang bumabalik ang sakit ng paghihiwalay. Alam niyang hindi siya makaka-move on kung linggo-linggo niyang maririnig ang boses nito. Matapos ang tawag, nagpunta si Charmaine sa washing area upang labhan ang mga damit ng kanyang mga anak. Ngunit habang abala siya sa paglalaba, muling sumakit ang kanyang ulo. Napakatindi ng sakit nito, mas malala kaysa sa naramdaman niya noong nagmamaneho siya. Napasigaw siya sa sobrang sakit. Halos mawalan siya ng balanse, ngunit pilit niyang pinanindigan ang sarili. Hanggang sa hindi na niya kinaya pa. Bumagsak siya sa sahig. Nahimatay siya, at walang nakakaalam ng nangyari sa kanya. Isang oras ang lumipas bago pumasok si Annalyn sa washing room. Napasigaw siya sa gulat nang makita ang kanyang ina na nakahandusay sa sahig, walang malay. Agad siyang tumakbo palabas, nanginginig ang mga kamay habang hinahanap ang kanyang cellphone. Kaagad siyang tumawag ng ambulansya, halos hindi maipaliwanag ang sitwasyon dahil sa kanyang pag-iyak at pagkataranta. Pagdating ng ambulansya, mabilis nilang isinakay si Charmaine sa stretcher. Habang nasa ambulansya, hindi mapakali si Annalyn. Hawak niya ang kamay ng kanyang ina, nanginginig at basang-basa ng luha ang kanyang pisngi. Paulit-ulit siyang humihiling sa sarili, "Mama, please, gumising ka. Kailangan ka pa namin." Mabuti na lamang at tinangka siyang pakalmayan ng nurse na kasama nila. "Huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat para sa nanay mo," sabi nito, ngunit hindi pa rin mapigilan ni Annalyn ang kanyang matinding takot. Pagdating nila sa ospital, mabilis na dinala si Charmaine sa loob gamit ang stretcher. Ang tunog ng mga gulong sa sahig at ang pagmamadali ng mga staff ay parang musika ng kagipitan sa pandinig ni Annalyn. Isinakay si Charmaine sa elevator at umakyat sila sa third floor. Doon, sinalubong sila ng isang doktor na kaagad na sinuri ang kondisyon ng pasyente. "Miss, dito lang po kayo sa labas," sabi ng doktor kay Annalyn. "Hintayin na lang po natin ang resulta ng check-up." Walang nagawa si Annalyn kundi ang sumunod. Naupo siya sa isang matigas na upuang bakal sa gilid ng hallway. Pilit niyang pinapakalma ang sarili, ngunit hindi niya mapigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang oras sa kanya. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, naisipan niyang tawagan ang kanyang ama. "Hello, Pa." Umiiyak niyang bungad nang sagutin ni Ramon ang tawag. "Oh, Annalyn, anong nangyari? Bakit ka umiiyak?" tanong ni Ramon, halatang nag-alala sa boses. "Pa, nasa ospital ako. Si Mama. Dinala ko sa ospital dahil naabutan ko siyang walang malay sa washing area," sagot ni Annalyn, na halos hindi na makapagsalita sa sobrang hikbi. "Ha? Napaano si Mama mo?" tanong ni Ramon, na halatang gulat na gulat. "Hindi ko alam, Pa. Basta pagpasok ko sa washing area, nakahandusay na siya sa sahig," paliwanag ni Annalyn habang patuloy ang pag-iyak. "Papunta na ako dyan. Hintayin mo ako, ha? Paano pala yung mga kapatid mo?" tanong ni Ramon, na nag-aalala rin para sa ibang mga anak. "Time-text ko na sila na huwag aalis ng bahay," sagot ni Annalyn, na pilit na pinapakalma ang sarili. "O sige, magbibihis na ako. Hintayin mo lang ako dyan, ha? Mabilis lang ito," sagot ni Ramon. "Sige, Pa," sagot ni Annalyn, at ibinaba na nila ang tawag. Habang naghihintay, hindi mapakali si Annalyn. Ang bawat tunog ng mga yapak at ang bawat taong dumadaan sa hallway ay nagbibigay sa kanya ng kaba. Wala pang 20 minuto ang lumipas nang dumating si Ramon. Kaagad siyang tumakbo sa ama at niyakap ito ng mahigpit. "Pa, natatakot ako," sabi ni Annalyn habang umiiyak. "Annalyn, huwag ka nang umiyak. Ayos lang ang mama mo," pagpapakalma ni Ramon habang hinahaplos ang likod ng anak. Kinuha niya ang kanyang panyo mula sa bulsa at pinahid ang mga luha ni Annalyn. "Ano ka ba? Masyado kang advance mag-isip. Walang mangyayari sa mama mo. Kilalang kilala ko siya, napakatapang niyang tao. Siguradong kayang-kaya niyang malagpasan ito," dagdag niya, pilit na pinapalakas ang loob ng anak. Maya-maya, lumabas na ang doktor mula sa kwarto ni Charmaine. "Kayo po ba ang asawa ng pasyente?" tanong ng doktor kay Ramon. Oo," sagot ni Ramon, kahit pa nag-aalangan, para lamang matapos na ang usapan. "Nasa maayos na lagay na po ang inyong asawa.
In the meantime, sasailalim pa siya sa maraming laboratory exam para matiyak namin na tama ang initial findings namin, paliwanag ng doktor. Sorry, ano yung initial findings nyo? Tanong ni Ramon, halatang nag-aalala. We can't disclose that right now. We will update you once na lumabas na ang final result, sagot ng doktor. Okay po, maraming salamat, sagot ni Ramon, na pilit na pinapakalma ang sarili. Niyakap ni Annalyn ang kanyang ama nang marinig ang magandang balita. Sa wakas, kahit papaano, nabawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Pa, buti na lang at maayos na si Mama, sabi niya, na may halong tuwa at pag-asa. Pumasok silang mag-ama sa kwarto ni Charmaine. Doon, nakita nila itong nakahiga pa rin sa kama, wala pa ring malay. Sa kabila ng lahat, ramdam nila ang kaunting ginhawa dahil nasa maayos na kondisyon na ito. Habang nakaupo si Annalyn sa tabi ng kama ng kanyang ina, biglang tumunog ang cellphone ni Ramon. Sinagot niya ito kagad. Hello, sabi ni Ramon. Nasaan ka, hon? Bakit nagmamadali kang umalis kanina? Tanong ng nasa kabilang linya, na halatang nagtataka. Tumingin si Ramon kay Annalyn, na abala sa pag-aalaga sa kanyang ina. May emergency lang. Kailangan kong pumunta. Nasa ospital ako ngayon, sagot niya, napilit na iniwasan ng anumang salitang magbibigay ng duda sa kanyang anak. Ganun ba? Bilisan mo ha, dahil may good news ako sa'yo, sabi ni Lourdes, may halong pananabik sa boses. Halatang hindi na siya makapaghintay na ibalita ang kanyang magandang balita. Naintriga naman si Sancho. Sa kabila ng bigat ng sitwasyong kinakaharap niya sa ospital, hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang tinutukoy ng bago niyang partner na si Lourdes. Good news. Ano kaya iyon? Tanong niya sa sarili, ngunit hindi niya ito magawang itanong ng diretso. O sige, uwi ako dyan as soon as maasikaso ko lang to. Bye na, sagot niya, pilit na pinapanatili ang kalmado niyang tono. Bye din, hon. Love you, sabi ni Lourdes, puno ng lamang at pag-asa na maririnig din niya ang parehong sagot mula kay Sancho. Ngunit gustuhin mang bumawi ni Sancho ng I love you, hindi niya magawa. Nasa tabi kasi niya ang kanyang anak, at alam niyang hindi ito tamang pagkakataon. Sa halip, pinatay na lamang niya ang telepono. Sa kabilang linya, si Lourdes naman ay nanatiling nakahawak sa kanyang cellphone, nagtataka at nag-aalala. Bakit hindi man lang niya ako tinawag na honey? Bakit hindi siya sumagot ng I love you? Tanong niya sa sarili. Unti-unting bumalat sa kanya ang pagdududa. May iba na kaya si Sancho, bulong niya, habang ramdam ang kirot sa kanyang dibdib. Lumipas ang ilang oras, at tuluyan nang nagising si Charmaine. Ang kanyang mga mata ay dahan-daang bumukas, at ang unang nakita niya ay ang mukha ng kanyang anak na si Annalyn. Agad siyang niyakap ni Annalyn, na halos hindi mapigilan ang luha ng tuwa. Mama, gising na po kayo, masayang sigaw ni Annalyn, na parang nabunutan ng tinik sa kanyang puso. Hinimas naman ni Charmaine ang buhok ng anak at ngumiti, kahit paramdam niya ang panghihina ng kanyang katawan. Annalyn, ayos lang ako, sagot niya, pilit na pinapalakas ang loob ng anak. Habang nakahiga, unti-unting bumalik sa alaala ni Charmaine ang nangyari. Naalala niya kung paano biglang sumakit ang kanyang ulo, na parang pinipiga ang kanyang utak, hanggang sa nawalan siya ng malay. Maya-maya, bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Sancho kasama ang doktor. Mapatla ang mukha ni Sancho, na para bang may mabigat na iniisip. Good to know nagising ka na, miss, sabi ng doktor habang sinisimulan niyang suriin ang kondisyon ni Charmaine. Sinuri niya ang pandinig, paningin, at iba pang senses nito. Sa unang tingin, mukhang maayos naman ang resulta ng mga test, ngunit alam nilang hindi pa tapos ang laban. Habang abala ang doktor, lumapit si Sancho kay Annalyn. Annalyn, tara na muna sa labas at hintayin natin na matapos ang usapan ng mama mo at ng doktor, sabi ni Sancho, na pilit na pinapanatili ang kalmado niyang boses. Sige po, pa, sagot naman ni Annalyn, kahit pa nagtataka kung bakit hindi siya pinayagang manatili sa loob. Magkasabay silang lumabas at naupo sa bench sa labas ng kwarto. Habang tahimik na nakaupo, si Sancho ay nakatungo, magkapatong ang mga siko sa kanyang tuhod. Malalim ang kanyang iniisip, at halatang hindi siya mapakali. Ang mga salitang binitiwan ng doktor kanina ay paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang isipan, stage 3 brain cancer. Parang gumuho ang mundo ni Sancho sa narinig.
Hindi niya akalaing mangyayari ito kay Charmaine, ang babaeng matagal niyang minahal, ang ina ng kanyang mga anak. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang ganitong sitwasyon, lalo na kung paano niya ito ipapaliwanag sa kanilang mga anak. Pa, may problema po ba? Parang may iniisip po yata kayo, tanong ni Annalyn nang mapansin ang malalim na iniisip ng kanyang ama. Wala, anak, huwag mo akong pansinin, sagot ni Sancho, pilit na itinatago ang kanyang nararamdaman. Ngunit hindi kumbinsido si Annalyn. Ramdam niya na may mabigat na iniisip ang kanyang ama, ngunit pinili niyang huwag nang magtanong pa. Naghintay silang mag-ama ng halos 15 minuto hanggang sa lumabas na ang doktor mula sa kwarto. Nagsenyasan lamang ito at si Sancho, na parang sinasabing oras na para ipaliwanag kay Charmaine ang buong katotohanan. Papasok na sana ng kwarto si Annalyn, ngunit pinigilan siya ni Sancho. Bakit, pa? Tanong ni Annalyn, bakas ang pagtataka sa kanyang mukha. Bili muna tayo ng pagkain para sa mama mo. Tara na, sagot ni Sancho, pilit na iniiwas ang anak sa anumang posibleng marinig mula sa usapan nila ng doktor. Binuksan ni Sancho ang pinto ng bahagya upang ay parinig ang kanyang boses sa loob. Charmaine, bibili lang kami ng pagkain kasama si Annalyn, sabi niya. Hindi na siya naghintay ng sagot, dahil alam niyang kung magsasalita pa si Charmaine, ay mababakas na ang kanyang paghihinagpis. Sinarin niya ang pinto at sabay silang bumaba ni Annalyn upang bumili ng pagkain mula sa pinakamalapit na convenience store. Sa loob ng kwarto, si Charmaine ay tahimik na umiiyak. Ang mga luha niya ay parang agos ng ilog na hindi mapigilan. Ramdam niya ang bigat ng bawat salita ng doktor, stage 3 brain cancer. Malapit na itong umabot sa stage 4. Ang mga salitang iyon ay parang mga palaso na tumama sa kanyang puso. Hindi niya matanggap na may taning na ang kanyang buhay. Hindi pa siya handang iwan ang kanyang mga anak. Gusto pa niyang makita silang lumaki, makapagtapos ng pag-aaral, at matupad ang kanilang mga pangarap. Ngunit ngayon, ang lahat ng iyon ay tila unti-unting naglalaho. Pinilit ni Charmaine na itigil ang kanyang pag-iyak. Alam niyang anumang sandali ay babalik na ang kanyang mag-ama, at ayaw niyang makita nila ang kanyang kahinaan. Alam na ni Sancho ang tungkol sa kanyang kondisyon, ngunit hindi pa siya handang ipaalam ito sa kanilang mga anak. Makalipas ang 15 minuto, dumating na sina Sancho at Annalyn, bitbit ang isang paper bag na puno ng prutas at pagkain. Sa kabila ng bigat ng sitwasyon, pilit nang initian ni Charmaine ang kanyang pamilya, na parang sinasabing, lalaban ako para sa inyo. Ma, bumili kami ni Papa ng pagkain para sa iyo, masiglang sabi ni Annalyn, habang bitbit ang isang paper bag na puno ng prutas at iba pang pagkain. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa saya, na para bang nawala ang lahat ng bigat na kanyang naramdaman kanina. Ngunit nang mapansin niya ang bahagyang pamumula ng mga mata ng kanyang ina, agad siyang nagtanong, Ma, umiiyak po ba kayo? Ang boses niya ay puno ng pag-aalala, habang sinuri ang mukha ng ina na pilit na itinatago ang kanyang emosyon. Hindi napuwing lang ako kanina. Bakit naman ako iiyak? Sagot ni Charmaine, pilit na ngumiti upang itago ang lungkot na bumabalot sa kanyang puso. Ngunit kahit anong gawin niya, halata pa rin ang kirot sa kanyang mga mata. Hindi kumbinsido si Annalyn, ngunit pinili na lamang niyang maniwala. Pagaling na kayo, Maria. Nag-aalala na yung mga kapatid ko sa bahay. Miss ka na nila kahit wala pang isang araw mula nang dalhin ko kayo rito, sabi niya, pilit na pinapalakas ang loob ng kanyang ina. Hinawakan ni Charmaine ang kamay ng anak at tinitigan ito ng maigi. Sa kabila ng kanyang pilit ng ngiti, ramdam ang bigat ng kanyang puso. Sa loob-loob niya, umiiyak na siya. Gusto niyang makita si Annalyn at ang kanyang mga kapatid na magtagumpay sa buhay, makapagtapos ng pag-aaral, maabot ang kanilang mga pangarap. Ngunit paano kung hindi na niya magawang masaksihan ang lahat ng iyon? Anak, magaling na ako. Nahilo lang ako kaya ako natamba. Pero ang sabi ng doktor ay maayos naman ang kalagayan ko. Huwag ka nang mag-alala, baka bukas ay makauwi na ako, sabi ni Charmaine, pilit na pinapalakas ang loob ng anak. Ngumiti naman si Annalyn, halatang gaman ang pakiramdam niya. Sige po, ma, sagot niya, sabay kuha ng isang mansanas mula sa paper bag. Iniabot niya ito sa kanyang ina, na agad namang tinanggap ni Charmaine. Kumagit siya sa mansanas, pilit na pinapakita sa anak na maayos ang kanyang kalagayan. Alam niyo ba, ma, wala akong ibang ginawa kundi umiyak.
Sobrang nag-alala talaga ako. Ang akala ko talaga iiwan mo na kami, matawa-tawang sabi ni Annalyn, ngunit halata pa rin ang bakas ng takot sa kanyang boses. Natawa na rin si Charmaine habang ngumunguya ng mansanas. Hindi ko pa kayo iiwan. Bakit ko naman kayo iiwan? Malaki pa ang responsibilidad ko sa inyo, sagot niya, pilit na pinapawi ang takot ng anak. Samantala, nanatiling tahimik si Ramon habang pinagmamasdan ang mag-ina. Kita sa kanyang mga mata ang simpatsya at bigat ng damdamin. Hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyong ito. Ang kanyang dating asawa, na minsan niyang sinaktan, ay ngayon humaharap sa isang laban na tila wala ng kasiguraduhan. Anak, pwede bang bigyan mo muna kami ng mama mo ng oras na mag-usap ng kamilang dalawa? Pakiusap ni Ramon, ang boses niya ay puno ng respeto at pag-aalala. Ngumiti si Annalyn. Alam niyang bihirang magkaroon ng pagkakataon ang kanyang mga magulang na mag-usap ng masinsinan. Gusto rin niyang magkabalikan ang mga ito, kaya naisip niyang magandang oportunidad ito. Sige po, pa. Stay lang ako sa labas, sagot niya, at lumabas na nga siya ng kwarto. Nang makalabas si Annalyn, bumalat ang katahimikan sa loob ng kwarto. Ilang sandali pa, saka lamang nagsalita si Ramon. Nalaman kong may stage 3 cancer ka, Charmaine. Sabi sa akin ng doktor, wika niya, ang boses niya ay puno ng lungkot at pag-aalala. Napatingin si Charmaine kay Ramon. Tahimik siya ng ilang sandali, bago huminga ng malalim. Alam ko, sinabi na sa akin ng doktor. May taning na ang buhay ko, at wala naman akong ibang mapag-iiwanan ng mga bata kundi sa iyo lang, sagot niya, pilit na pinapanatili ang kanyang lakas. Huwag mong sabihin yan, Charm. May pag-asa pang magamot ka. You just need to do your best, sagot ni Ramon, pilit na nagbibigay ng lakas ng loob sa dating asawa. I will, for the sake of our children. Pero kung sakaling mamatay nga ako, wala naman tayong magagawa kundi iwan ko sa iyo ang mga bata. Face reality, Ramon. Okay na pala ako. Salamat sa pagpunta mo rito. Pwede ka nang umalis. Siguradong hindi alam ng bagong partner mo na pinuntahan mo ako. Kapag nalaman niya, magagalit siya sa'yo, sabi ni Charmaine, pilit na itinatago ang kanyang emosyon. Huwag mong problemayan ang bagong partner ko. Sarili mo ang isipin mo, sagot ni Ramon, ang boses niya ay puno ng determinasyon. Please, be strong. Kaya mong labanan ang sakit para sa mga anak natin, dagdag niya. Hindi na sumagot si Charmaine. Gusto niyang mabuhay ng mas matagal pa, ngunit alam niyang ang laban sa cancer ay hindi madaling harapin. Bumagsak ang kanyang luha, ngunit agad niyang tinakpan ang kanyang mukha upang hindi makita ni Ramon ang kanyang kahinaan. Nahabag si Ramon at hindi napigil ang mapaluha rin. Umupo siya sa tabi ni Charmaine at niyakap ito ng mahigpit. I know, Charm. I cheated on you, pero hinding-hindi ko hiniling na mamatay ka. You're still a part of my life, sabi niya, ang boses niya ay nanginginig dahil sa emosyon. Relo, nag-isip naman si Ramon. No, guess again, sabi ni Lourdes. Doon na inilabas ni Lourdes ang bagay na nasa kamay niya. Isa itong ultrasound, at ipinakita niya ito kay Ramon. Kinuha ito ni Ramon mula sa kanyang mga kamay, at makikita ang pagkadismaya sa mga mata niya. Nagtaka naman si Lourdes sa reaksyon na iyon ni Ramon. Bakit malungkot ka, Ramon? Pinilit ngumiti ni Ramon. I'm not, sagot niya, pero halata ang emosyon niya. Hindi na nakapagpigil si Lourdes. Kinuha niya mula sa mga kamay ni Ramon ang ultrasound at sinaman ito ng tingin. Disappointed ka pa na nabuntis mo ako. Hindi ka na dapat nagugulat, noong na ginagawa natin yun araw-araw, pag-alit na sambit ni Lourdes. Don't get me wrong, Lourdes. Huwag ka nang mag-isip ng ganyan, sagot ni Ramon. No, kitang-kita ko sa mukha mo ang pagkadismaya. Huwag mo nang itanggi. Gusto mo bang ipalaglag ko ang bata, ha? Tanong ni Lourdes. Can you please stop? Bakit ka ba gumagawa ng sarili mong eksplanasyon sa mga nangyayari? Neriitang sabi ni Ramon. Ito ang unang beses na nagsalita siya sa ganoong tono sa harap ni Lourdes, kaya naman sinampal siya nito. Pinagtataasan mo ba ako ng boses? Tanong ni Lourdes. I'm not. I'm just not in the good mood to argue something like that, sagot ni Ramon. Then why do you look so disappointed? Tanong muli ni Lourdes. Huminga ng malalim si Ramon. Okay, I'll explain it para lang matigil ka na. Go ahead, sigaw ni Lourdes. I went to the hospital kanina.
It was Charmine. Sinugod siya sa ospital dahil nakita siya ng panganay namin na nakahandusay sa bahay. Then we found out na she has stage 3 cancer. At kapag umabot na yung stage 4, maaaring taningan ng doktor ang buhay niya, paliwanag ni Ramon. Are you saying na nag-aalala ka sa kanya? Tanong ni Lourdes. Nagulat naman si Ramon dahil sa lack of compassion ni Lourdes. What do you mean nag-aalala ako sa kanya? Should I not? Yes, you should not. Ako na ang bagong partner mo. Hiwalay na kayo. Natahimik si Sancho ng ilang sandali dahil hindi siya makapaniwala na ganito pala si Lourdes. Isa itong bagay na ngayon lang niya natuklasan. Lumunok ng laway si Sancho. Uulitin ko ang sinabi ko, baka sakaling maintindihan mo ako. Time posibleng mataningan si Charmine, ang dati kong asawa for 15 years, the first woman that I loved. I get it, I know. But why do you care kung mamamatay siya? Kung mamamatay man siya, oh, that's sad. But at the end of the day, you shouldn't care. Hindi mo na siya mahal, hindi ba? Dapat wala ka ng pakialam sa kanya, sagot ni Lourdes. Lourdes, I understand if that makes you feel jealous, pero wala ka man lang bang kahit kaunting simpatsya doon sa tao? I cheated on her, that's enough. She makes you feel guilty, and that guilt should be fueled now na alam mong matataningan na siya. I don't know her. Why should I feel guilt? Ikaw lang dapat ang mag-guilty dahil tinukso mo ako without saying na mayroon ka na palang asawa, ganti ni Lourdes. So, what are we supposed to do? Should we find someone to blame after all of this mess? Hindi na natin kailangang gawin yun. Ang kailangan mo lang gawin ay stay away from her. Alam ko na kung anong binabalak mo, gusto mo siyang alagaan, hindi ba? Natahimik si Sancho dahil iyon nga ang gusto niyang gawin. Hindi siya nakapagsalita ng ilang sandali. Nagulat at nasaktan naman si Lourdes dahil sa katahimikan iyon ni Sancho. Wait, don't tell me tama ang sinabi ko. Lumunok ulit ng laway si Sancho. I should be doing that. Our kids are way too young at nag-aaral sila, sagot ni Sancho. Napangisi si Lourdes at napasabunot sa kanyang buhok. Wow, talaga ba? So mas pipiliin mo siyang alagaan kaysa sa akin. I will take care of both of you. Pwede ko namang gawin yun. Kaya mo, pero hindi mo man lang ba naisip ang nararamdaman ko? Mahal kita, at masakit para sa akin na malaman na inaalagaan mo ang ex-wife mo. Lourdes, this is an exception. We have a long life to spend with each other, pero si Charmine, 3 years or even less than that, pwede na siyang mawala. So, maghihintay ako ng 3 years para lang masolo kita. Why? Is that a big deal now? Palibhasa kasi two-timer ka kaya hindi mo malalaman ang nararamdaman naming mga babae. That's too painful to handle, yung lalaking mahal mo ay inaalagaan ng ex-wife niyang may sakit. Paano ko magagawang manahimik na lang dito, knowing na posibleng may mangyari sa inyong dalawa? We already said too much. Ayoko na munang pag-usapan to, sabi ni Sancho at naghubad na ng kanyang damit upang magpalit. Teka, surprise news ko tong pagbubuntis ko. Yun na ba yun? Nauwi na sa pagtatalo ang surprise news. Dapat nagsasaya tayo ngayon. Kung hindi ka na nag-overreact, baka nga pwede pa tayong magpa-party ngayon. Pero nawalan na ako ng gana. Ibalita mo na lang sa akin ulit bukas. I'll pretend na hindi ko alam na buntis ka. Magpapanggap na lang ako na wala akong narinig na surprise news sa'yo ngayon. At please lang, huwag ka nang magsalita dahil malaki ang problema ko ngayon. Ayoko makipagtalo. Matapos magbihis, humiga na sa kama si Sancho upang matulog. Galit na galit naman si Lourdes na tinignan si Sancho. Matapos ay may luhang tumulo mula sa kanyang mga mata. Nasasaktan siya na malaman na magiging kaati na naman niya si Charmine sa pagmamahal ni Ramon. Kinabukasan, bumalik na si Charmine sa kanilang bahay. Niyakap siya ng mahigpit ng dalawa pa niyang mga anak at kinumusta siya ng mga ito. Anilay sobrang nag-aalala sila para sa kanya. Mama, ako na po ang naglaban ng mga labahin kahapon. Ako na po ang nagtapos, sabi ni Junrei. Talaga ba? Abat maganda kung ganun. Sinunod mo ba yung turo ko kung paano dapat maglaba? Opo, Mama. Sinunod ko po yun, at sobrang saya palang maglaba. Tinulungan din ako ni Rosel, sabi ni Junrei. Pero huwag kayong mag-alala dahil malakas na ako ngayon. Wala na kayong dapat na ikabahala sa akin, sagot ni Charmine. Ipinagluto siya ng kanyang mga anak ng pagkain.
Buong araw na iyon, siya naman ang pinagsilbihan ng kanyang mga anak na parang isang reyna. Grabeng pag-aalala kasi ang naramdaman ng mga ito nang maospital siya. Ang akala ng mga ito ay kaya siya nahimatay ay dahil sa pagod sa paggawa ng mga gawaing bahay. Samantala, bandang hapon, nagring ang phone ni Charmaine. Ang akala niya ay si Ramon iyon, pero nang tignan niya, ang numero ay unsaved number. Sinagot niya ito kagad. Hello, pagsagot niya. Hello, sabi sa kabilang linya sa magalang na boses ng isang babae. Sino to? Tanong ni Charmaine. Naglinis ng lalamunan ng babae sa kabilang linya. Si Charmaine ba to? Yes, I am. Ako nga pala ang bagong kinakasama ngayon ni Ramon. And I found out from him na may sakit kang malala. Pwede ba kitang makausap ng personal? I'm sorry, busy ako, sagot ni Charmaine. Aminado siyang masama ang loob niya sa babae at hindi pa gaanong humuhupa ang galit niya dito. This is very important, Charmaine, kaya please. Tungkol ba saan ang pag-uusapan natin? Tanong ni Charmaine. This is about Ramon. Anong tungkol sa kanya? From what I know, pinutol ko na ang ugnayin ko sa kanya. Huwag kang mag-alala. I already moved on. Hindi ako magre-react. Mahirap kasing pag-usapan ito sa phone lang. Matagal na pinag-isipan ni Charmaine kung tatanggapin niya ang pag-aanyaya ng babae. Hanggang sa hindi niya namalayan, pumayag na lang siya. Nagkita sila sa isang plaza. Umupo sila sa isang bench na gawa sa kahoy na nakapwesto sa ilalim ng malaking puno, kung kaya't nahaharangan sila ng mainit na sinag ng araw. Maraming pamilya, couples, at mga estudyante ang nasa plaza. Umupo sila sa iisang bench, pero pareho silang nasa kaliwat kanang dulo ng upuan. Again, narinig kong posibleng magkatali ang buhay mo, Charmaine. By the way, ako nga pala si Lourdes, sabi ni Lourdes. Mukhang hindi ko na kailangang i-introduce ang sarili ko sa'yo, Lourdes, because you know all too well that I'm your husband's ex-wife. Please, hindi ako naparito para makipag-away sa'yo. Kung tutuusin, biktima lang din ako ni Ramon. I don't even know na may asawa pala siya, sabi ni Lourdes. The moment you found out, dapat hiniwalayan mo na siya, sagot ni Charmaine. Hindi pa kasi niya naengkwentro ang kabit ng kanyang asawa, at ngayong nasa harapan na niya ito, para bang gusto niyang maramdaman nito ang konsensya sa pagsira nito sa kanyang pamilya. Hindi ko kayang gawin yun. At that point, mahal ko na siya. Hindi ko siya kayang I give up, sagot ni Lourdes. Hindi na sumagot pa si Charmaine. Maybe let's not talk about what happened. Let's stay civilized throughout this conversation. Ano yung gusto mong sabihin? Tanong ni Charmaine. Inabutan siya ng ultrasound ni Lourdes. Nasaktan siya nang makita ang ultrasound na iyon, pero hindi niya na pinahalata pa. As you can see, that's an ultrasound of my baby. I'm 2 months pregnant, sabi ni Lourdes. Tinanggal na ni Charmaine ang tingin sa ultrasound. That's good for you. Then, anong meron doon? I need San's full attention ngayong buntis ako. Kailangan niya akong alagaan, sagot ni Lourdes. And what about it? Tanong ni Charmaine. Hindi mo pa ba nakukuha? What I'm trying to say is, ayokong magkaroon pa kayo ng communication ng asawa ko. Mukhang gusto kanyang alagaan, maybe hanggang sa gumaling ka, or maybe hanggang sa... Hindi na natuloy ni Lourdes ang sasabihin dahil kahit papaano, ayaw niyang ma-offend si Charmaine. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kailangan ng pag-aalaga niya, Lourdes. I cannot believe you wasted my time just for this. Hindi ako makikipag-agawan sa'yo sa kanya. You can own him. I'm not like any other people, sabi ni Charmaine na may intensyong magparinig. Napalunok naman ng laway si Lourdes. Stop it, Charmaine. Tingin mo ba gusto kong maging kabit? I never thought I will become one. Pero minsan, nakakabulag ang pag-ibig. Hindi ikaw ang ibig kong sabihin na like any other people. Pero kung hindi ka nakailag, wala akong magagawa roon, pagsisinungaling ni Lourdes. I know Ramon is an ideal man. He's wealthy, handsome, and very kind. So, hindi kita masisisi kung pipiliin mo siya kapalit ng dignidad at honor mo. Can you please stop? Neriitang sabi ni Lourdes dahil nasasaktan na siya sa mga pang-iinsulto ni Charmaine. Lourdes, please. Kung may dapat pang magalit sa atin dito, it's me. But I don't have time for that, sagot ni Charmaine. Matapos ay naubo siya, 1, 2, 3,
4 na ubo, hanggang sa kinuha niya ang panyo niya sa kanyang shoulder bag at itinakip iyon sa kanyang bibig. Ubo pa siya ng ubo hanggang sa may nasuka siyang dugo sa panyo. Nagulat sila pareho sa nakita. Inabutan siya ni Lourdes ng bote ng tubig. Kukunin sana iyon ni Charmaine pero nagdalawang isip siya. Sa huli, kinuha na lang niya at ininom dahil pakiramdam niya may nabarang plema sa kanyang lalamunan. "Are you okay?" tanong ni Lourdes. Itinapon ni Charmaine ang panyo sa trash can ng kabilang upuan nila. "Okay lang ako. Kung may mga gusto ka pang sasabihin, sabihin mo na para makauwi na ako." "Wala na. Gusto ko lang makiusap sa'yo na tanggihan mo ang lahat ng pag-aalagang ibibigay ni Ramon sa'yo." "Ikaw na ang mismong lumayo," sagot ni Lourdes. Tumayo na si Charmaine. "Pagpahingahin mo ang isipan mo. Kung yan ang ipinag-aalala mo, hinding-hindi ko tatanggapin ang pag-aalaga niya kahit kailan. At hindi mo yan kailangang sabihin sa akin. Mabuti nang magkalinawan. Kung wala ka ng ibang sasabihin, aalis na ako." At umalis na nga si Charmaine. Naiwang mag-isa si Lourdes sa bench habang pinagmamasdan ang papalayong si Charmaine. Walang ibang laman ang isipan niya kundi ang dugong naisuka ni Charmaine. Sa unang pagkakataon, naawa siya sa kalagayan nito at nakaramdam ng konsensya. Ayaw kong kasama sana nito si Ramon hanggang sa huli nitong araw sa mundo, pero hindi na. Ang mangyayari dahil hiwalay na ang mga ito, para bang pakiramdam niya ay kasalanan niya ang nangyari kay Marites. Gayunpaman, ipinilit na lang niyang i-manage ang utak niya na hindi niya kasalanan na magkaroon ng sakit si Marites. Sa ganoong paraan, kahit papaano ay maiibsan ang konsensya sa kanyang puso. Lumipas ang mga araw, at patuloy ang pagpapacheck up ni Marites sa doktor. Binigyan siya ng doktor ng listahan ng mga gamot na pwede niyang inumin para mawala ang pananakit ng ulo niya. Ang problema ay hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pambili ng gamot dahil wala naman siyang trabaho. Bukod doon, wala na rin siyang mga magulang. Naisipan niyang mangutang sa mga kaibigan niya, pero nag-aalala siya dahil nga kapag namatay siya, hindi niya ito mababayaran. Lubos niya itong pinag-aalala. At this point, si Ramon na lang ang nag-iisang taong maaari niyang hingan ng tulong. Ang kaso naman, hindi niya ito kayang gawin gawa ng kanyang pride. Sa huli, hindi na lang niya pinansin ang mga pinapabili sa kanyang gamot ng doktor. Gabi-gabi ay nananakit ang ulo niya sa tuwing matutulog siya. Gabi-gabi rin niyang iniinda ang sakit na iyon. Isang araw, habang nagluluto siya ng agahan nila ng kanyang mga anak, tumawag si Ramon sa kanya. "Marites, pinuntahan ko ang doktor mo kahapon, at sinabi niyang huwag ay ignore ang kondisyon mo," sabi ni Ramon. "Umagang-umaga, Ramon, yan ang itatawag mo sa akin," sagot ni Marites. By the way, obligasyon ng doktor na huwag ay disclose ang kondisyon kahit kanino. "Pero hindi ako kahit kanino," sabi ni Ramon. "Alam kong pumunta ka sa kanya noong nakaraan para magpa-check up at binigyan kanya ng Race Eta, pero hindi ka naman daw bumili. How about dialysis? Chemotherapy? Marites, need mo ang tulong ko, so please ask me. Kahit para man lang sa mga bata. Gusto mo silang makitang mag-asawa at magkaanak, hindi ba? Kailangan maagapan ang sakit mo." "Ramon, as much as I need money, I cannot do that," sagot ni Marites. "Pupunta ako dyan. I'll give you the money, maybe 500,000. Please tell me everything I need, even the progress," sabi ni Ramon. "Ramon, please stop. Alam mo bang nakiusap sa akin ang partner mo na huwag akong humingi ng tulong sa'yo? She's pregnant. Magkakaanak na kayo. Kailangan siyang atupagin mo imbes na ako. Ayokong maging problema ako ng relasyon nyo. Kahit galit ako sa kanya, ayokong maranasan niya ang mga naranasan ko dahil alam kong masakit yun," sagot ni Marites. "Please, huwag mong intindihin ang pang-chemotherapy ko at mga gamot. Gagawan ko yun ng paraan," dagdag niya, at ibinaba na ni Marites ang kanyang phone. Napainom na lang siya ng tubig dahil bahagyang tumaas ang blood pressure niya. Samantala, sa labas ng kusina, nakasandal si Annalyn at tinatakpan niya ang kanyang bibig gawa ng gulat sa kanyang mga narinig. Hindi niya alam na may iba na palang kinakasama ang kanyang ama ngayon. At ang malala pa, nabuntis na ito. Ang mas hindi pa niya matanggap ay ang narinig niyang tungkol sa chemotherapy, na ang ibig sabihin ay may cancer ang kanyang ina. Iyak siya ng iyak nang malaman iyon. Nagpunta siya sa CR, at habang naliligo siya, iyak siya ng iyak dahil sa sobrang nasasaktan siya para sa kanyang ina.
Nang sabay-sabay na silang kumakain ng agahan, tahimik lang si Annalyn, habang ang kanyang mga kapatid naman ay maraming kwento tungkol sa activities nila sa school. Sobrang saya naman ng kanyang ina habang nalalaman ang mga iyon. Talaga ba, anak? Patanjin nga ako ng score mo, sabi ni Marites. Ipinakita nga sa kanya ni Junrei ang test paper nito na May 20th over 20 na score. Ang galing talaga ng anak ko. Lalo mo pang pagbutihin ang pag-aaral, ha? Kailangan mong makapagtapos ng pag-aaral ng may mataas na grade. Hindi pwedeng basta lang nakapagtapos ng college at maghahanap ng work ngayon. Kailangan competent ka talaga, sabi ni Marites. Opo, mama. Gusto ko po kasi talagang maging doktor. Kasi noong namatay si Orange, sobrang umiyak talaga ako, ma, sabi ni Junrei. Ah, you mean veterinarian. Kung saan ka masaya, iyon ang tahakin mong landas. Ikaw naman, Rosel, anong gusto mo paglaki? Tanong ni Marites. Gusto kong maging teacher, mama, kasi para makatulong ako sa mga bata, sagot ni Rosel. Mabuti yan. Napaka-importante ng mga guro. Sana maabyutan ko pang tuparin ang mga pangarap nyo. Kaya magpakabait kayo, ha? Huwag nyo akong i-stress at baka mahimatay na naman ako, sabi ni Marites, at matapos ay tumawa siya ng mahina. Napaiyak naman si Annalyn. Ayaw niyang makita siya ng lahat na umiiyak, kaya tumakbo siya palabas ng kusina. Nagtaka naman si Marites, kaya sinundan niya ito. Are you okay, anak? Tanong ni Marites. Iyak nang iyak si Annalyn. Sobrang nag-aalala si Marites. Ayos ka lang ba, Annalyn? Anong problema? Sabihin mo sa akin, anak, tanong niya, at pagkatapos ay niyakap niya si Annalyn. Mama, mahal ko po kayo, sambit na lang ni Annalyn. Niyakap din siya nito ng sobrang higpit, na para bang iyon na ang huling araw na mayayakap niya ang kanyang ina. Sobrang nagtataka man si Marites, ngumiti na lang siya. Ang akala kasi niya ay kung ano na ang problema ng kanyang anak. Inihatid na ni Marites ang kanyang mga anak sa school sakay ng kanyang kotse. Lumabas din siya ng kotse upang ihatid ang mga anak sa gate ng school. Junrei, Rosel, yakapin niyo si mama bago kayo pumasok, utos ni Annalyn. Unang yamakap si Rosel. Ikaw naman, Junrei, utos ulit ni Annalyn. Ayoko, nakakahiya. Baka makita ako ng mga kaklase ko, tuksuhin pa nila ako, pagtanggi ni Junrei. Yayakap ka o kukutusan kita, pananakot ni Annalyn. Hayaan mo na, Annalyn. Siyempre, big boy na kasi si Junrei kaya nahihiya ng yamakap, sabi naman ni Marites na matawa-tawa pa. Bahala ka dyan, sabi na lang ni Annalyn, at siya naman ang yamakap sa ina. Yak, ang cringe. Ate, ang laki-laki mo na, hindi ka ba nahihiya? Komento ni Junrei. Hindi iyon pinansin ni Annalyn. Sa halip, ninamnam niya ang yakap ng kanyang ina. Sige po, Maria, mag-ingat po kayo pag-uwi, sabi na lang ni Annalyn, at nagsipasok na sila sa loob ng school. Pagpasok, habang naglalakad si Annalyn, ngumiwi ang kanyang mukha at pinipigilan niyang tumulo ang kanyang mga luha. Ngunit hindi na niya napigilan pa at napaiyak na lang siya. Habang nagtuturo ang kanyang guro, hindi siya makapag-focus dahil wala siyang ibang inisip kundi ang kanyang ina. Matapos ang school, hindi muna siya umuwi. Sa halip, tinawagan niya ang kanyang ama upang makipag-usap dito. Nagkita sila sa isang restaurant na malapit sa school. Umupo sila sa isang table set, at doon ay umorder ng pagkain. Ano yung sasabihin mo, anak? May problema ba sa school? Tanong ni Ramon. Nasa baba lang ang tingin ni Annalyn. Hindi niya alam kung paano niya kukumprontahin ang kanyang ama dahil mataas ang respeto niya rito. Sa wakas, nagsalita siya. Oh, anak, ano yun? Tanong ulit ni Ramon. Niloko niyo po ba si mama? Mahina, ngunit diretsong tanong ni Annalyn. Naibaba na rin ni Ramon ang kanyang tingin. Gulat siya dahil hindi inaasahan na malalaman iyon ni Annalyn. Anak, saan mo narinig yan? Tanong ni Ramon. Narinig ko po kayong nag-uusap ni mama kaninang umaga. Totoo po ba ang lahat ng mga narinig ko? Tanong ni Annalyn, nananatiling nakayuko. Gustuhin man itong itanggi ni Ramon, hindi na niya ginawa pa dahil alam niyang magmumukha lang siyang sinungaling. Patawad, anak, sa nagawa ko, sabi ni Ramon. Tumulo na lang ang luha sa mga mata ni Annalyn at bumagsak ang mga ito sa kanyang palda. Pinyunas niya kaagad ang kanyang mga luha. Sobrang sakit para sa kanya na kumpirmahin ito mismo ng kanyang ama. Pa,
May pag-asa pa po bang mabuo ulit ang pamilya natin? Tanong ni Annalyn, na nanatili pa ring nakayuko. Sorry, anak, sagot ni Ramon. Napaiyak muli si Annalyn, pero muli niya itong pinunasan. May isa pa akong tanong. Go ahead, Annalyn, sagot ni Ramon. Gaano kalala ang sakit ni Mama? May sakit siya, hindi ba? Tanong ni Annalyn. Napaisip si Ramon. Hindi pa niya naisip na ito na marahil ang tamang oras para malaman ni Annalyn ang totoo. Annalyn, stage 3 na ang cancer ng mama mo. At kapag nagstay pa, maaaring matanggalan ng doktor ang buhay niya, sabi ni Ramon. Doon na naiangat ni Annalyn ang kanyang tingin sa kanyang ama. Nanlalaki ang kanyang mga mata sa sobrang gulat. Natataniman na ang buhay ni Mama, tanong niya, at lumagas na ng walang tigil ang kanyang luha mula sa kanyang mga mata. Iyon na ang sinabi ng doktor nang makausap ko siya noong araw na dinala mo siya sa ospital, paliwanag ni Ramon. Natahimik na lang si Annalyn at wala siyang ibang nagawa kundi ang umiyak ng umiyak. Hindi niya alam na ganoon pala kalala ang lagay ng kanyang ina. Annalyn, please, kumbinsihin mo siyang tanggapin ang mga tulong ko sa kanya. Ayaw niyang tanggapin ang mga tulong ko, pakiusap ni Ramon. Pag-alit ako sa inyo. Ayaw na kitang makita kahit na kailan, sabi ni Annalyn, at tumakbo ito palabas ng restaurant. Naiwan na lang si Ramon sa loob habang naibaba niya ang kanyang tingin patungo sa kanyang mga nakakuyom na kamao na nakapatong sa kanyang mga tuhod. Matapos ay bumagsak na lang ang kanyang mga luha patungo sa kanyang mga hita. Sa bus, habang pauwi, doon binuhos ni Annalyn ang kanyang mga luha. Kahit na pinagtitinginan siya ng mga pasahero, hindi niya pinansin ang mga ito. Matapos niyang umiyak, dumating na rin siya sa bahay. Magaman ang kanyang mga mata, nilapitan niya ang kanyang ina. Nasa kusina si Marites at nagluluto ng kanilang merienda. Nakatalikod siya nang yakapin siya ni Annalyn. Mama, ano yang merienda natin? Tanong ni Annalyn. Heto, nagluluto ako ng lumpia. Saan ka pala nagpunta? Tanong ni Marites. Nakipagkita lang ako kay Papa. Humingi lang kasi ako sa kanya ng baon ko, sagot ni Annalyn. Ganun ba? Totoo yan ha. Iko-confirm ko yun sa kanya, sagot ni Marites na may halong biro. Mama naman, saan naman ako pupunta? Sagot ni Annalyn. Malay ko bang nakikipag-date ka na pala? Sagot ni Marites na may halong tawa. Mama, nahihiya naman ako, sigaw ni Annalyn. IHW. Ayoko pa. That's one of the list of my priorities, dagdag niya. Tumawa naman ang kanyang ina. Biro lang. Magbihis ka na roon at malapit nang maluto ang lumpia. Ang bango mo, Mama, sabi ni Annalyn. Ano ka ba? Ang creepy mo lately ha. Siguro may nagawa kang kalokohan sa school kaya ang bait-bait mo ngayon, sabi ni Marites. Hala si Mama, never pa ako naging sakit sa ulo no, Maria. Bihis lang ako, sagot ni Annalyn bago siya umakyat sa kanyang kwarto. Umupo siya sa kama at nagbuntong hininga. Mama, please, sabihin niyo na po sa amin na may sakit na kayo dahil hindi ko alam kung paano ko sasabihin na alam ko na may sakit kayo, sabi niya sa hangin habang napaluha siya. Kaagad niyang pinunasan ang kanyang mga luha at nagbihis na lang siya. Pagkatapos magbihis, tinawag niya ang kanyang mga kapatid. Pinasok niya si Junrei na naglalaro ng PlayStation. Junrei, tara kain tayo sa baba, sabi ni Annalyn. Mamaya na, naglalaro pa ako sagot ni Junrei. Ang sabi ko ngayon na, sabi ni Annalyn. Mamaya na nga, sagot ulit ni Junrei. Dahil doon, pinatay ni Annalyn ang PlayStation. Ano ba naman yan, ate, reklamo ni Junrei. Ate, mas importante pa ba ang paglalaro mo? Gusto tayong makita ni Mama na kumakain ng magkakasama, sabi ni Annalyn. Kumakain naman tayo ng magkakasama sagot ni Junrei. Huwag ka nang magreklamo. Kung alam mo lang kung ano ang alam ko, pagsisisihan mo ang sinasayang mong oras sa paglalaro kaysa ilaan yun kay Mama, sabi ni Annalyn. Ano bang nalalaman mo? Tanong ni Junrei na may pagtataka. Gusto sanang sabihin ni Annalyn kay Junrei ang totoo pero hindi niya alam kung paano. Gusto niyang maging masaya ang kanilang ina. Simula ngayon, gusto niyang sundin ang lahat ng mga ipinag-uutos nito sa kanila. Gusto niyang iparamdam sa kanilang ina na mahal nila ito. Para magawa iyon, kailangan niyang sabihin sa mga kapatid ang totoo. Tinawag niya si Roselle sa kwarto nito at dinala sa kwarto ni Junrei. Nagbuntong hininga si Annalyn. May importante akong sasabihin sa inyo, sabi niya. Ano ba yun,
Ate, tanong ni Rosel. Huwag kayong magugulat sa sasabihin ko ha, at huwag nyo rin itong sasabihin kay mama. Sikreto lang natin ito na alam na natin ang totoo, sabi ni Annalyn. Anong totoo? Tanong ni Junrei. Malakas ang kabog sa puso ni Annalyn dahil hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang mga kapatid. Si mama, may stage 3 cancer siya. Kung hindi nyo alam, nakamamatay na sakit iyon. Kaya siya nahimatay dati ay dahil sa epekto ng sakit niya. Hindi pa naman siya mamamatay pero delikado ang lagay niya. Kaya pwede bang iparamdam natin kay mama na mahal natin siya? Sundin natin ang lahat ng mga iuutos niya kahit huwag na tayong utusan, sabi ni Annalyn na parang isang kandidato na ineengganyo ang mga tao na iboto siya. Nagkatinginan na lang sina Junrei at Rosel at hindi sila makapaniwala. Pero kung totoo yun, bakit hindi sinasabi sa atin ni mama? Tanong ni Junrei. Siyempre, hindi yun madaling sabihin sa pamilya mo, sagot ni Annalyn. Ate, mamamatay na ba si mama? Nag-aalala at halos umiiyak na tanong ni Rosel. Hindi pa naman. Kailangan nating mag-pray na gumaling siya. Magpakabait kayo para dinggin ng Diyos ang panalangin natin, sabi ni Annalyn. Paano mo nasabing may sakit si mama? Tanong ni Junrei. Narinig ko siyang kausap niya si Papa sa phone isang umaga. Doon ko yun narinig, sagot ni Annalyn. Agad na nag-search si Junrei tungkol sa stage 3 cancer at nalaman niya ang mga impormasyon na sumagot sa kanyang katanungan. Ate, ang sabi dito, 5 taon lang daw ang maximum na pwedeng mabuhay si mama kapag nawala ang tumor sa utak niya, umiiyak na sabi ni Junrei. Hindi yan totoo. Gawa-gawa lang yan. Mas makapangyarihan ng Diyos dyan. Kaya nga magdasal tayo at magpakabait para dinggin ng Diyos ang hiling natin na paggalingan niya si mama, sagot ni Annalyn. Naniniwala ako kay ate. Sigurado akong pagagalingin siya ng Diyos, nakangiting sabi ni Rosel na walang kaid ideya sa kung gaano kalala ang sakit ng kanilang ina. Pero si Junrei, katulad ni Annalyn, ay nangangamba at natatakot. Paano kung isang araw ay iwan na sila ng kanilang ina? Pinunasan ni Junrei ang luha sa kanyang mga mata at sumangot ng sipon. Huwag niyong ipahalata na alam na natin na may sakit siya ha. Dapat happy tayo, sabi ni Annalyn. Lang tayong lahat, sabi ni Annalyn. Matapos noon, bumaba na sila at nagtungo sa sala kung saan nakahanda na ang nilutong lumpiang Shanghai na may kasamang orange juice. Doon ay pinagsaluhan nilang pamilya ang pagkain habang nanunood ng karton sa cable. Mama, pagbubutihin ko po ang pag-aaral. Gagalingan ko po para maging proud po kayo sa akin, sabi ni Rosel. Ngumiti naman sa tuwa si Marites. Talaga ba? Asahan ko yan ha. Ako rin po, mama. May gusto po ba kayong iutos sa akin? Tanong naman ni Junrei. Aba, ang weird nyo ha. Bakit biglang bait nyo ngayon? May gusto kayong hingin sa akin, no? Biro ni Marites. Wala, Maria. Ano ba kayo? Gusto lang naming paramdam sa inyo na mahal namin kayo. Siyempre, di ba? Hinimatay kayo dati. Ano bang malay namin? Baka maulit yun, ani ni Junrei. Huwag kayong mag-alala. Okay lang ako, sagot ni Marites. Ngunit matapos magsalita, bigla siyang umubo ng umubo hanggang sa samuka siya ng dugo na nasalo ng kanyang kamay. Gulat na gulat ang mga anak niya. Mama, sabay sigaw ng tatlo. Ngumiti si Marites ng pilit at tumakbo patungo sa kusina. Doon ay nagmumukhang palala ang kanyang nararamdaman. Sinundan siya ng mga anak niya. Mama, ano pong nangyari? Pagtataka ni Junrei. Wala yun, mga anak. Samuka lang ako ng dugo. Normal lang yun, kaya huwag na kayong mag-alala, sagot ni Marites. Niyakap siya ni Junrei. Mama, baka mamamatay na kayo. Natawa naman si Marites. Ano ka ba? Bakit naman ako mamamatay healthy na healthy ako? Mama, huwag niyo kaming iwan. Magpalakas po kayo. Inom po kayo ng gamot, sabi naman ni Rosel. Hay nako naman, mga anak. Iniisip niyo pa rin ba yung mga nangyari sa akin? Wala yun. Okay na ako, promise, sagot ni Marites. Ngunit maya-maya, nanakit ang ulo ni Marites kaya napasandal siya sa lababo. Napahawak siya sa kanyang ulo. Dahil sa tindi ng sakit, pakiramdam niya ay may pumupukpok sa utak niya ng paulit-ulit. Bumagsak siya sa sahig at napapikit na lang. Pilit man niyang huwag ipakita sa mga anak ang nararamdaman niyang sakit, ay hindi niya mapigilan. Mama, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ng mga anak niya hanggang sa napaiyak na ang mga ito.
Halos 1 minuto nang nagtagal ang pananakit ng ulo ni Marites. Matapos noon, nawala rin ang pananakit na tila walang nangyari. Niyakap siya ng kanyang mga anak. Mama, nakakatakot po. Baka po mamamatay na kayo, sabi ni Junrei. Wala yun. Epekto lang siguro ng kakulangan ko ng tulog. Don't worry, mga anak. Magpahinga na tayo at back 8 ko lang munang matulog, sagot ni Marites. Tumayo na si Marites at umakyat sa kanyang kwarto. Inilock niya ng maigi ang kanyang kwarto upang masigurong hindi makakapasok ang kanyang mga anak. Sumandal siya sa pinto habang malalim ang paghinga niya. Maya-maya, nagring ang phone niya na nakapatong sa bedside table kaya naman agad niya itong sinagot. Hello, sabi niya. Hello, Charm. Si Ramon to. Yes, Ramon. Ano yun? I and Annalyn talked earlier. Unfortunately, alam na niya ang tungkol sa pagloloko ko at alam na rin niya na may stage 3 cancer ka, sabi ni Ramon. Napanganga si Marites. Sinabi mo sa kanya yun. About sa sakit ko. Yes, pero kinonfirm ko lang sa kanya ang narinig niya sa'yo noong nag-usap tayong kaninang umaga. Narinig niya yun. Doon niya nalaman ang dahilan ng hiwalayan natin at ang sakit mo. Huminga ng malalim si Marites. Hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag sa mga anak niya na hindi ito masyadong masakit. Baka sinabi niya sa mga kapatid niya ang tungkol sa sakit ko, sabi ni Marites. Marites, tanggapin mo na kasi ang pera. Mas importante ba ang pride mo? Kailangan mo nang maoperahan para matanggal na ang tumor sa utak mo dahil ikaw ang pinakamahalagang tao sa kanila, sabi ni Ramon. Inalala ni Marites ang effort ng kanyang mga anak na mapasaya siya kanina. Lahat ng mga ito ay ginagawa ang best para lamang maging masaya siya. Kaya ayaw niyang biguin ang mga ito. Sa wakas, nakapagdesisyon na rin siya. Ramon, I hate to accept the money, but I have to. But I appreciate a lot. Sa wakas ay nagpakumpil sa akin dahil ikaw ang ina ng mga anak ko. Tanggapin mo na lang ito bilang bayad sa pag-aalaga at pagpapalaki sa kanila. No, I refuse the money if that's the reason. Hindi mapapatay ng anumang halaga ang pag-aalaga ko sa kanila. Inaalagaan ko sila dahil anak ko sila, hindi dahil anak mo sila, sagot ni Marites. I see. That's all I need to know. Bukas, sasamahan kita sa doktor para mas mapatingin pa ang kondisyon mo. Please, Ramon. Iwan mo na lang sa akin ang pera at hayaan mo na ako. Kaya ko na yun. Nagkasundo na kami ng partner mo na lulubayan na kita. And don't be angry at her dahil may dahilan siya para pagbawalan ako. I'm ending the call right here. Ibinaba na ni Marites ang kanyang phone. Napabuntong hininga na lang siya at napaupo sa malambot na kama. Marites, you need to live longer for the sake of the kids. They are the only reason why you need to live, pagtatak niya sa kanyang isipan. Naiinis pa rin si Sancho dahil ayaw tanggapin ni Marites ang pisikal na tulong na kaya niyang ibigay rito. Sinisisi niya si Lourdes kung bakit ganoon na lamang ang pag-iwas sa kanya ni Marites. Kaya naman, nagpunta siya sa kusina at nilapitan ang partner niyang naghuhugas ng pinggan. Lourdes, please, hayaan mong alagaan ko si Marites, pakiusap niya na kulang na lang ay lumuhad sa harap nito. Heto na naman tayo, hindi pa ba tayo tapos dyan? Tinanggap na ni Charm ang tulong kong pera para sa operasyon niya at sa lahat ng maaari niyang gastusin sa ospital. Pero she still refused my assistance. Then bakit mo pinipilit? Huwag mong sabihing mahal mo pa rin siya, sagot ni Lourdes. Lourdes, I know how you feel, pero hindi ka ba naaawa doon sa tao? Tanong ni Sancho. Nagsasawa na si Lourdes na pag-usapan ang tungkol doon. Ganito na lang, kung gusto mo siyang tulungan, go ahead. Pero huwag ka munang babalik dito hanggat hindi natatapos ang problema niya. Ayaw ko nang makita ka habang nasa pudor ka niya. I know. That's your way to say no. Alangan namang pabayaan kita dito na mag-isa, buntis ka. Hindi mo ba naiintindihan na pareho kayong mahalaga sa akin? Kapag ba namatay si Marites, ayos lang sa'yo na tumira ang mga anak ko kasama ka. Alangan namang pabayaan ko ang mga anak ko mag-isa sa bahay, paliwanag ni Sancho. Napasabunot na lang si Lourdes sa buhok niya dahil ngayon lang niya naisip iyon. Totoo ngang ayaw niyang maging stepmother ng mga anak ni Marites. Gusto niya ng tahimik na pamilya, siya lang, ang kanilang anak, at si Sancho. Wala nang iba pa. Bastardo, Sancho. Hindi pa talaga niya kayang mag-isa, sabi ni Lourdes kahit alam niyang hindi iyon totoo.
Gusto niyang kumbinsihin ang sarili niya. Of course, she's not. Walang may stage 3 brain cancer na kayang sarili. She needs help from everyone that can help her. Kung may duda kang baka may mangyari sa amin, then sumama ka sa amin para makita mo ang lahat ng ginagawa ko, sagot ni Sancho. Gusto mong makita ko kung paano mo siya alagaan. Gusto mo ba akong i-torture? Tanong ni Lourdes. Lourdes, if you're being inhumane like this, you're disappointing me. You're giving me a reason to regret that I chose you instead of her. Moritz is very kind, unlike you, sagot ni Sancho. Sinampal siya ni Lourdes. So gusto mo na makipaghiwalay? Then let's do it. At ipalaglag na rin natin ang bata, sigaw niya at naglakad palayo kay Sancho. Pero hinawakan siya nito sa kamay kaya napahinto siya. Sabay yakap sa kanya ni Sancho. Alam mo namang mahal kita, Lourdes. Kaya nga kita pinili kaysa sa kanya. Ang gusto ko lang na gawin mo ay maging compassionate. Is that really hard to do? Tanong ni Sancho. Yes, it is. Kami na ng magiging baby mo ang pamilya mo simula ngayon. But Lourdes, you shouldn't love someone who already has a family. Kung gusto mong sayo ko lang may buhos ang lahat ng atensyon ko, sana the moment nalaman mong may iba na ako, hiniwalayan mo na ako. Kung gusto mo na ikaw lang, gusto mo bang maging irresponsible ako sa family ko? And lastly, nakalimutan mo na bang consent lang ni Moritz ang nakuha ko para maghiwalay kami? Technically, hindi pa kami hiwalay sa mata ng batas, paliwanag ni Sancho. Pagod na ako, Sancho. Let's break up. Sa ngayon, ang asawa mo na muna ang atupagin mo. At the end of the day, kabit pa rin pala ang tingin mo sa akin, sabi ni Lourdes. Itinulak niya si Sancho, nagligpit ng gamit niya, at umalis ng apartment. Habang naglalakad siya paalis, gusto niyang pigilan siya ni Sancho. Pero hanggang sa paglabas niya ng building, nasaktan siya dahil hindi man lang siya nito pinigilan. Labis-labis na nadurog ang puso niya. Pero wala siyang ibang sinisisi kundi ang sarili niya dahil nagpabulag siya sa pag-ibig. Samantala, nagdesisyon si Sancho kung pipigilan ba niya si Lourdes. Pero sa huli, mas nanaig ang pag-aalala niya para kay Moritz. Maliit pa naman ang tiyan ni Lourdes at kaya pa naman itong mag-isa sa mga susunod na 2 buwan o baka 5 pa, aniya. Sa ngayon, gusto muna niyang siguraduhin na matatanggal ang tumor sa utak ni Moritz. Dali-dali siyang nag-withdraw sa bangko ng malaking halaga at pagkatapos ay umuwi sa bahay ng kanyang mag-iina. Pag-uwi, niyakap siya ni Roselle at Junrei. Si Annalyn naman ay nagkulong sa kwarto nito at matindi pa rin ang galit sa kanya. Nag-usap sina Sancho at Moritz sa kanilang kwarto. Matagal-tagal na rin magmula nang mangyari na sa iisang kwarto lang sila. 1,000,000 ang nasa bag. Magpatingin tayo bukas sa ospital. Huwag mo na akong pilitin na umalis dahil hindi ko yun gagawin kahit na ano pang mangyari. Kaya please, huwag ka nang magmatigas pa, sabi ni Sancho. Pumikit si Moritz at huminga ng malalim. Matapos ay dinyal niya ang number ni Lourdes upang kausapin ito. Ginamit ni Moritz ang loudspeaker ng phone upang masigurong maririnig ni Ramon ang lahat ng sasabihin ni Lourdes. Ano iyon? Tanong ni Lourdes. Sunduin mo dito ang partner mo. Gusto ko lang linawin na pumunta siya dito mag-isa at never ko siyang pinilit, sagot ni Moritz. It's okay. Sabihin mo na sa kanya, Moritz, he needs to take care of you. Now that I realize, siguro nga hindi makakabuti sa amin kung may masamang mangyari sa'yo. Kapag namatay ka, may iwan sa akin ang mga anak mo, at ayokong mag-alaga ng anak ng iba. Kaya mabuhay ka para sa mga anak mo, sabi ni Lourdes, na ikinagulat pareho ni Moritz at Ramon. Pareho silang akalay magagalit si Lourdes. Is that really okay? Paniniguro ni Moritz. Nadidismaya siya dahil ngayon ay wala na siyang pwedeng gawing excuse para itaboy si Ramon. It's okay, sabi ni Lourdes, at namatay na ang linya nito. That time, na-realize ni Moritz na kaya lamang pumayag si Lourdes ay dahil napipilitan lamang ito. Pero alam ni Moritz na sa loob-loob ni Lourdes, masakit din ito para sa kanya. Napabuntong hininga na lang si Moritz. I see. Masakit ang ulo ko ngayon at wala akong ganang makipagtalo. Para matapos na tayo, sige. But for now, sa kwarto ka na lang ni Junrei matulog. I cannot sleep with you in one room. Thank you dahil pumayag ka na. I really appreciate that, sabi ni Ramon at umalis na nga siya.
Lumabas din siya ng bahay at nagpunta sa bakuran upang tawagan si Lourdes at pasalamatan, pero hindi siya sinasagot ni Lourdes. Sa huli, nag-text na lang siya at doon nagpasalamat. Samantala, kinabukasan ay sinamahan nga ni Ramon si Marites na magpunta sa ospital. Tinanong nila ang doktor kung safe ba natanggalin ang tumor sa utak ni Marites. Ngunit nagulat sila nang sabihin ng doktor na mas malala pa pala ang lagay ng kondisyon ni Marites. Mayroon lang daw 50% chance of survival ang tumor removal, at maximum na 10 years of living kapag pinatanggal iyon. Ngumiti naman si Marites nang malamang may possible 10 years pang natitira sa buhay niya kapag nagtagumpay ang surgery. I'll do the surgery, Doc. 50% chance of survival. I'll take the risk. Gusto kong mabuhay para sa mga anak ko, sabi niya, punong-puno ng buhay ang mga mata. Yes. But for now we don't have enough technology to remove the tumor on your brain. So I will recommend na maghanap na lang kayo ng ibang doctors na makakatulong sa inyo. I have a friend in LA who already had much experience in tumor removal, sagot ng doktor. Nagkatinginan na lang sina Marites at Ramon. No worries, you can undergo the chemotherapy here. Then just go there a week before the surgery. Sige po, Doc. Kung iyon ang makakatulong para kay Marites, susundin namin ang advice nyo, sabi ni Ramon. Matapos noon, bumili na nga sila ng gamot para sa mga sintomas ni Marites. Nitong mga nakaraan, hindi lang pagsakit ng ulo ang nararamdaman ni Marites, kundi maging panlalabo ng mga mata, pagkapagod, anxiety, at isang beses pa ay nahirapan siyang magsalita. Nang dumating sila sa bahay, pumasok sila sa kanilang kwarto. I will rest now, Ramon. Umuwi ka na muna sa partner mo at siguradong nami-miss ka na niya. It's okay. Huwag mo siyang alalahanin. Pinag-uusapan na namin ang tungkol dito. Dito na muna ako sa'yo. Hanggat kaya pa niyang mag-isa, sasabihin naman niya sa akin kung nahihirapan na siya sa pagbubuntis niya. Regardless, kailangan pa rin niya ang presensya mo kahit 1 o 2 oras man lang sa isang gabi. The truth is, I don't know where she is right now. I already called her so many times, hindi rin siya nagre-reply sa mga text ko. Sobrang nadismaya si Marites. Ayoko nang makialam sa problema ninyo. Lumabas ka na dahil pagod ako, sabi ni Marites, at kaagad na siyang humiga dahil nanghihina na siya. Napansin naman ni Ramon na parabang nanghihina nga si Marites, kaya naman nag-aalala siya. You don't look okay. Siguro kumain muna tayo. Pinagluto ka ng merienda ng mga anak mo. Kakainin ko mamaya. For now, gusto ko munang magpahinga, sabi ni Marites. Hindi na nagpumilit pa si Ramon. Sa halip, umalis na nga siya at bumaba sa kusina kasama ang kanyang mga anak. Nang pumasok siya sa kusina, nagkatugma ang tingin nila ni Annalyn. Nasaan si Mama? Tanong ni Junrei sa ama. Samantala, lumabas naman ng kusina si Annalyn na parabang ayaw nitong makasama sa iisang lugar ang kanyang ama. Nadurog naman ang puso ni Ramon dahil nasasaktan siyang napakalamig ng turing sa kanya ng panganay na anak. Magpapahinga na muna ang mama ninyo dahil mukhang pagod siya. But no worries, kakainin niya itong mga luto ninyo sa kanya kapag nagising na siya, sagot ni Ramon. Umupo si Ramon sa tabi ng kanyang mga anak. Papa, alam niyo na po ba ito na may malubhang sakit si Mama? Tanong ni Junrei. Hinawakan ni Ramon ang ulo ni Junrei. May sakit ang mama mo at magpapagaling siya. Kaya huwag niyo siyang alalahanin. Ang intindihin niyo ay ang pag-aaral ninyo. Okay ba yun? Papa, bumalik ka na lang kasi rito sa bahay para kumpleto na tayo, sabi ni Rosel. Wish I could do that, sagot na lang ni Ramon. Bakit po? Hindi pa po ba mas maganda kung kumpleto tayo bilang pamilya? Tanong ni Rosel. Agree naman ako sa sinasabi mo, Rosel. Pero may mga bagay kasi na hindi nyo pa maiintindihan dahil bata pa lang kayo. On the other hand, I'll do my best naman para magampanan ko ang tungkulin ko para sa inyo, sagot ni Ramon. Sumimangot na lang si Rosel. May activity po sana kami bukas, Papa. Baka po hindi makapunta si Mama dahil nga may sakit siya. Nako, anak, magpapahinga ang mama mo bukas. Hindi kami pwede dahil sasamahan ko siya. Alam mo namang mas mahalaga yun, hindi ba? Don't worry, kakausapin ko ang teacher mo para bigyan ka ng konsiderasyon. Ngumiti naman si Rosel. Sige po, sasabihin ko po kay teacher na may sakit si Mama at hindi siya makakapunta. Mga anak, magpakabait kayo sa mama nyo ha.
Huwag na huwag niyo siyang iinisin, payo ni Ramon. Opo, Papa, sagot ng mga bata. Umakyat naman si Ramon sa pangalawang palapag. Kumatok siya sa pinto ng kwarto ni Annalyn. Annalyn, pwede pa tayong mag-usap ngayon? Tanong niya. Wala siyang narinig na tugon. Kumatok pa siya ng kumatok hanggang sa nakarinig na siya ng malakas na tugtog ng musika sa loob ng kwarto ni Annalyn. Alam niyang sinasadya iyon ni Annalyn para ipakita na ayaw siya nitong kausapin. Naunawaan naman iyon ni Ramon, kaya pumasok na lang siya sa kwarto ni Junrei at doon nagpahinga sa kama ng anak. Iniisip niya kung hindi sana niya nakilala si Lourdes, maayos sana ang pamilya niya ngayon. Si Lourdes lang naman kasi ang dahilan kung bakit nawala ang lahat ng pagmamahal niya kay Marites. Nagpabulag siya sa kagandahan ni Lourdes. Pero kung sa personalidad ang titingnan, alam niyang mas nakakaangat si Marites. Siguro nga nagsawa lang ako kay Marites, aniya sa sarili. Ngunit hindi niya maitatanggi na may kaunting pagmamahal ang muling nabuhay sa puso niya matapos niyang malaman ang nakamamatay na sakit ni Marites. Nagdaan pa ang mga araw. Linggo-linggo silang pumupunta sa ospital para sa chemotherapy. Ang ginagawa ng chemotherapy ay pinapatay nito ang mga cancer cells sa katawan ng tao. Bagamat hindi nito tuluyang natatanggal ang cancer, nababawasan o napipigilan nito ang pagdami ng cancer cells sa katawan. Sa paglipas ng mga araw, nanghihina na ang katawan ni Marites. Kinailangan na niyang sumakay ng wheelchair na may nakasabit na IV drips. Namumutla ang mukha ni Marites, para bang wala na siyang dugo. Namamayat na rin siya hanggang sa tuluyan na siyang nagpakalbo. Tinatakpan na lamang niya ang kanyang ulo gamit ang isang bonnet. Isang araw, nakakuha na sila ng schedule para sa pagpunta nila sa US para sa surgery. Mama, ipinagluto namin kayo ng ulam. Ang sarap ng luto namin, sabi ni Rosel. Ngumiti naman si Marites. Ganun ba? Sige, titikman ko yan. Mama, kumusta pong chemotherapy niyo? Tanong ni Junrei. Maayos naman po, parang lalo po kayong mukhang nanghihina sabi ni Junrei. Ito ba? Epekto lang ito ng therapy. No worries. Kapag natanggal na ang tumor sa utak ko, magiging maayos na ang lahat, paliwanag niya. Nang kakain na sila, gusto sanang igalaw ni Marites ang kanyang kamay, pero nanginginig ito at hindi niya mag-alaw ng maayos. Nahabag naman ang tatlong magkakapatid sa nakita. Ako na ang susubo sa'yo, Sherm, sabi ni Ramon. Kinuha nga ni Ramon ang kutsara at sinubuan nito si Marites. Labag man sa loob ni Marites na tanggapin ang bawat subong ibinibigay sa kanya ni Ramon, wala siyang magawa dahil kailangan niya ng tulong. Isang gabi, nasa kwarto sina Ramon at Marites. Nakahiga na sa kama si Marites upang matulog. Kumusta si Lourdes? Tanong ni Marites habang nakatingin sa kisame. Hindi pa rin makontak ni Ramon si Lourdes. 3 buwan na ang nakakalipas mula nang maghiwalay muna sila ng tirahan. Ayos lang siya, pagsisinungaling ni Ramon para mabigyan ng kapanatagan ng kalooban si Marites. Mahina ang boses at parang walang lakas ang tono ni Marites. I'm sorry, Ramon, kung nabigyan kita ng problema ngayon. Masyado pang bata ang mga anak natin para maalagaan nila ako ng maayos. Kaya ikaw na lang ang nag-iisang taong nakikita kong pwedeng tumulong sa akin. Alam kong hindi mo ito kailangang gawin dahil hiwalay na tayo. But still, ginagawa mo pa rin, and I really appreciate that, sabi ni Marites sa mahinang boses. Tinatanggap ko ang lahat ng pasasalamat mo sa akin, Sherm. Pero huwag mong isiping pabigat ka sa akin dahil hindi iyon totoo, sabi ni Ramon. Ramon, I have something to admit, sabi ni Marites. Ano yun, Marites? Habang inaalagaan mo ako, unti-unting bumabalik yung masasayang nakaraan natin sa isipan ko. Unti-unting bumabalik yung itinatago kong pagmamahal para sa'yo. Gusto ko lang itong sabihin dahil, sa puntong ito ng buhay ko, parang wala na akong gustong ibang gawin kundi sabihin sa lahat ng mga taong mahal ko na mahal ko sila. Natatakot akong matulog dahil baka hindi na ako magising. Charmaine, I'm sorry again. Seeing you like this really breaks my heart. Pinagsisisihan ko na nagloko ako. Pero at the same time, hindi ko na kayang takasan ang relasyon ko kay Lourdes. Hindi mo kailangang takasan ang relasyon mo kay Lourdes. It feels like I'm going to die anytime soon, at ang ipinag-aalala ko na lang ngayon ay ang mga bata. Please, huwag na huwag mo silang pababayaan. Tumabi si Ramon sa pagkakahiga ni Marites at niyakap ito. Tumulo ang mga luha sa mata ni Ramon at pamatak ito sa balikat ni Marites.
Charmaine, please stay strong. May 10 years ka pang natitira. Kayanin mo para sa mga anak natin. Gagawin ko ang lahat, Ramon. Pero kung ano man ang kalalabasan ng operasyon, please never blame God for whatever happens to me. It just means oras ko na iyon. Samantala, gabi-gabi, nagdadasal sina Annalyn, Junrei, at Rosel sa kani-kanilang mga kwarto. Nananalangin sila sa Panginoon na sana bumaling na ang kanilang ina. Sa bawat dasal nila, luha ang pumapatak sa kanilang mga mata dahil sa pagkadesperado na dinggin ng Diyos ang kanilang kahilingan. Isang araw, nagpunta sa ospital si Lourdes upang ipa-check up ang kanyang sinapupunan. Ipinara niya ang kanyang kotse sa parking lot, at nang lumabas siya ng kotse, saktong paglabas din ni Ramon sa katabi niyang kotse. Binuhat ni Ramon si Maurice at pinasakay ito sa wheelchair. Sobrang nagselos at nasaktan si Lourdes nang makitang ibang babae ang inaalagaan ngayon ni Ramon, imbis na siya. Pero nang makita niya ang kalagayan ni Maurice, nahabag din naman siya. Maya-maya, nagkatinginan sila ni Ramon. Gulat si Ramon dahil hindi niya inaasahan na after months ay doon niya ito makikita. Kitang-kita ni Ramon ang bukol sa tiyan ni Lourdes. Lourdes, tawag ni Ramon. Napatingin din si Maurice kay Lourdes. Ipinakita ni Lourdes na malakas siya at hindi niya kailangan ng tulong ni Ramon. Inikutan lang ng mata ni Lourdes si Ramon at naglakad na ito papasok sa ospital. Pero napatigil siya nang tawagin siya ni Maurice. Lourdes, tawag ni Maurice. Ano iyon? Tanong ni Lourdes. Malaki na ang tiyan mo, sabi ni Maurice sabay haplos sa tiyan ni Lourdes. Kaya kung sarili ko, huwag mo akong alalahanin, sagot ni Lourdes. Pasensya na kung nasa akin ngayon si Ramon. Ang akala ko, hindi ko kailangan ng tulong niya, pero nagkamali ako. Kapag natapos ang operasyon o kapag namatay ako, please huwag kang magagalit sa kanya. Ginagawa lang niya ang responsibilidad niya sa akin bilang ina ng mga anak niya. Alam ko, may responsibilidad din siya sa'yo. Pero it's okay, hindi ko kailangan ng tulong niya. Kailangan mong magpagaling dahil wala akong balak na kupkupin ang mga anak mo kapag iniwan mo silang mag-isa. Aapihin ko sila na parang sa mga stepmom sa pelikula. Kaya huwag kang mamamatay, sabi ni Lourdes at naglakad na ito papasok sa loob ng ospital. Maurice, dito ka na muna. Susundan ko lang siya, sabi ni Ramon. Go ahead, sagot ni Maurice. Nasasaktan siya kahit anong gawin niya. Hindi niya matatanggi na masakit makita si Ramon na nagpapakita ng care sa ibang babae. May karapatan siyang maramdaman iyon dahil mahal pa rin niya si Ramon. Sinundan nga ni Ramon si Lourdes hanggang sa nakapasok sila sa ospital. Kumusta ka? Saan ka na nakatira ngayon? Bakit ba hindi ka nagre-reply sa mga text ko? Tanong ni Ramon. Huwag mo akong alalahanin, Ramon. Si Maurice ang atupagin mo. Remember, hindi pa nga kayo hiwalay sa batas. Technically, asawa mo pa rin siya at ako, nananatiling kabit. Hindi ka pa rin ba tapos dyan? It's been 3 months already. So what kung 3 buwan na ang nakakaraan? The situation is still the same. Please don't make me suffer by choosing both of us. I care for both of you equally, sagot ni Ramon. Ang sabi ko, hindi mo ako kailangang alagaan. Kaya ko ang sarili ko. Si Maurice ang intindihin mo dahil siya ang may taning ang buhay. Aalagaan ko siya, pero hindi naman ibig sabihin noon na kailangan kitang pabayaan. I can do both of that, sagot ni Ramon. Salamat na lang, Ramon, pero baka hindi na kailangan, sagot ni Lourdes. Halatang may pagtatampo at pagdaramdam pa rin siya. I see. Napapagod na akong makipaglaro ng tampuhan sa'yo. How I wish you are as compassionate and understanding as Maurice. Mag-ingat ka na lang kung ganun, at huwag mong kalimutang hingin ang tulong ko kapag may emergency, sabi ni Ramon. Dahil sa inis, umalis na si Ramon at binalikan si Maurice. Gusto namang saktan ni Lourdes si Ramon para sa pagpapamarino. Hindi na siya gumawa pa ng eskandalo at sa halip ay nagtungo na lang siya sa kaibigan niyang OBGYN na magche-check up sa kanya. Naiinggit pa si Lourdes dahil ang mga nakapiling buntis sa labas ng kwarto ng kaibigan ay kasama ang kani-kanilang mga asawa o partner, samantalang siya ay mag-isang naroroon at pinagtitinginan ng ibang mga pasyente. Hindi man niya naririnig, ngunit nababasa niya sa tingin ng mga ito na parabang nagtatanong ang mga ito kung bakit mag-isa lang siya. Nahiya siya dahil pakiramdam niya iniisip ng ibang tao na isa siyang babaeng ibinibigay lang kung kani-kanino ang virginity at, nang mabuntis,
ay iniwan. Nahihiya siyang isipin ng mga tao na isa siyang iresponsableng babae, pero wala naman siyang magawa. Aniya, ito na siguro ang isa sa mga karma ng pagpatol niya sa isang lalaking may asawa na. Nang magpa-check up na siya, sinabi sa kanya ng doktor na sensitibo ang kanyang pagbubuntis at kailangan nga raw niya ng assistance ni Ramon. Tinanong pa siya ng kaibigan kung nasaan daw ba ito ngayon. Nagsinungaling na lang siya na may meeting ito sa trabaho. Alangan namang sabihin niyang inaalagaan nito ang asawa nitong may sakit na cancer. Samantala, lumipas ang mga araw hanggang sa dumating na nga ang flight ni Ramon at Charmaine patungo sa Amerika. Umiiyak sina Annalyn, Junrei, at Rosel. Mama, mag-iingat po kayo roon sa Amerika. Magpakatatag po kayo, Mama, ha? Sabi ni Annalyn. Mama, ayos lang po kami dito. Huwag niyo po kaming alalahanin. Magpapakabait po kami, sabi naman ni Junrei. Magdadasal po kami na sana maging maayos po ang operasyon niyo, Mama, sabi ni Rosel. Napangiti naman si Charmaine. Tatagan ko para sa inyong lahat, mga anak. Gusto ko pang makita ang mga apo niyo. Mama, bibigyan ko po kayo ng maraming apo, sabi naman ni Junrei na lumuluha pa rin at niyakap ang ina. Niyakap na rin siya ni na Annalyn at Rosel. Samantala, napaiyak na lang si Ramon sa tabi. Kaagad niyang pinyunas ang luha sa kanyang mga mata. Maya-maya, lumabas muna siya at nag-text kay Lourdes na ngayon na nga ang flight niya patungo sa Amerika. As usual, hindi na naman siya sinagot ni Lourdes. Nang umalis na sila, nagyakapan ang magkakapatid habang umiiyak at napadasal na sana ay maging matagumpay ang operasyon ng kanilang ina. Habang nakasakay ng taxi sina Ramon at Charmaine patungo sa airport, si Lourdes naman ay binabasa ang text ni Ramon habang naglalakad pababa ng hagdan sa kanyang tinitirhan. Napahawak na lang siya sa railings ng hagdan, napabuntong hininga, at napadasal na sana'y maging successful nga ang operasyon ni Marites. Ayaw niyang maging stepmother lamang ng 3 anak ni Marites. Habang naglalakad pababa, nadulas siya sa hagdan kaya nalaglag siya at nagpagulong-gulong doon. Ramdam niya ang sakit sa kanyang sinapupunan hanggang sa bumagsak siya sa sahig. Nabitawan niya ang kanyang phone kaya tumilapon ito sa malayo. Gumapang siya para abutin iyon para sana itawagan si Ramon. Gumapang siya ng gumapang hanggang sa hindi na niya ito naabot pa dahil tuluyan na siyang nawalan ng malay. Kumalat na lang ang dugo sa sahig na nanggagaling mula sa kanyang pribadong parte. Dumating na sa LA sina Marites at Ramon at kaagad silang nag-check-in sa isang hotel upang doon muna sila tumuloy. Tinawagan nila ang kanilang mga anak at nakipag-video call upang ipabatid sa mga ito na ligtas silang nakarating sa Amerika. Habang naruroon sila, inaalagaan ni Ramon si Marites. Kinabukasan, nagising si Ramon habang naririnig ang sigaw ni Marites. Nananakit na naman kasi ang ulo ni Marites. Aligaga niyang kinuha ang gamot at tubig at pinainom niya kay Marites. Sa kama, humiga siya at ipinatong niya ang ulo ni Marites sa braso niya at niyakap ito. It's okay, Sherm. I'm here. Here. Mamasa-masa ang mga mata na sabi ni Ramon. Makalipas ang ilang sandali, nawala na rin ang sakit sa ulo ni Marites, pero hindi pa rin nawawala ang sakit sa kanyang puso. Napaiyak na lang si Charmaine. Ramon, bukas na ang operasyon ko. Natatakot akong mamatay, sabi niya. Lalong hinigpitan ni Ramon ang yakap kay Marites, at doon ay hindi na niya napigilan pa ang kanyang sarili na halikan sa mga labi si Marites. I'm here, Marites. Nandito lang ako palagi sa tabi mo. Hindi ka mamamatay, sabi niya. Matapos iyon, muli niyang hinalikan si Marites, ngunit sa pagkakataong iyon ay mas agresibo na ito. Marites, please magpakatatag ka lang. This will not be the last time kissing you on the lips. Stop it, Ramon. Hindi ito dapat nangyayari sa atin ngayon. Hiwalay na tayo, Ramon. Sa totoo lang, gulong-gulo na ako ngayon. Bumalik ang pagmamahal ko sa iyo matapos ang lahat. Hindi ito pagmamahal, Ramon. Awa ito, pagkaklaro ni Marites. No, you don't know what's in my heart, Sherm. I'm all aware that this is not just pity. This is love. Kung hindi man ito awa, konsensya ito. Konsensya lang ang nararamdaman mo sa akin ngayon. Hindi mo kailangang makonsensya dahil hindi mo kasalanan ang nagka-cancer ako. Kung kaya ko lang kunin mula sa iyo ang sakit mo, ginawa ko na. Ako dapat ang nagka-cancer, hindi ikaw. Ako ang masamang tao, kaya bakit ikaw pa? Umiiyak niyang tanong. Nagkamali ba ang Diyos na ikaw ang parusahan imbes na ako?
Huwag mong sabihin yan, Ramon. Isang malaking kasalanan ang sinasabi mo. Tanggapin na lang natin ito. Kung ano man ang mangyari sa akin matapos ang surgery, please accept it. Wala tayong karapatang kwestiyonin ang lahat ng desisyon ng Diyos para sa atin. Ayokong mamatay, but I am willing to if this is how God wants my life to end. He gave me 46 years to live, and that's a long time, sagot ni Maurice. Lalong hinigpitan ni Ramon ang kanyang yakap kay Maurice. Isang yakap na para bang iyon na ang huli niyang yakap na maibibigay niya rito. Nang dumating ang araw ng operasyon, nasa labas ng kwarto si Maurice habang nakahiga sa stretcher at hawak ang kamay ni Ramon. Maurice, mahal kita. Lagi mong tatandaan yan, sabi ni Ramon. Ramon, ayaw kong sabihin ito, pero baka ito na rin ang huling pagkakataon na masasabi ko ito. Mahal pa rin kita. Hindi pa yun nawawala sa puso ko, sagot ni Maurice. Napaiyak na lang si Ramon at pilit ngumiti. Tumango na lang siya para ipahiwatig dito na magpakatatag siya. Matapos noon, ipinasok na si Maurice sa operating room kasama ang mga surgeon. Naghintay si Ramon sa labas ng operating room, umiiyak at hindi mapakali. Maya-maya, nagring ang phone niya. Sinagot niya ito. Hello, sabi niya. Ramon, si Carmela to, sabi sa kabilang linya. Kilala niya si Carmela dahil minsan na itong ipinakilala sa kanya ni Lourdes bilang kaibigan. Yes, Carmela. Bakit ka napatawag? Gusto lang kitang i-inform na noong isang araw, nalaglag sa hagdan si Lourdes at gumawa ng komplikasyon. Wala na ang bata. Patay na, sabi ni Carmela. Napaupo na lang si Ramon sa upuan na nakapwesto sa gilid ng hallway. Sa ngayon, nasa maayos ng kalagayan si Lourdes, pero ayaw pa niyang makipag-usap sa'yo. Kaya I decided na tawagan ka para maging aware ka sa kalagayan niya. Kung may pakialam ka pa sa kanya, puntahan mo siya rito sa ospital. I can't. Nasa Amerika ako ngayon, sabi ni Ramon. Then you may want to go back here dahil matindi ang galit niya sa'yo. Kung magpapabaya ka pa, wala ka ng Lourdes na mauuwian, sagot ni Carmela. Matapos iyon, pinatay na ni Carmela ang phone. Natulala na lang si Ramon sa upuan habang rumaragasa ang luha sa kanyang mga mata na bumabagsak sa kanyang damit. Napasabunot na lang siya sa buhok at gusto na niyang magpakamatay dahil sa tindi ng mga problemang kinakaharap niya. Anya, sigurado siyang pinapalo na siya ngayon ng Diyos dahil sa pangangaliwa niya. Sinisisi niya ang sarili sa nangyari kina Lourdes at Maurice. Pakiramdam niya siya dapat ang namatay imbes na ang kanyang anak. Dapat siya ang may sakit at hindi si Maurice. Pero sa ngayon, wala nang magandang maidudulot pa ang kanyang pagsisisi dahil nangyari na ang dapat mangyari. Naghintay siya roon ng halos 1 oras tsaka natapos ang surgery. Kinausap siya ng doktor at sinabing matagumpay na nakuha ang tumor mula sa utak ni Maurice. Gayunman, nanatili ang pagmomonitor kay Maurice dahil maaaring bumalik daw ang cancer na iyon anytime soon. Pero sa ngayon, masaya si Ramon dahil naging successful ang surgery. Ilang oras ang lumipas, nagising si Maurice at mahigpit niya itong niyakap habang umiiyak. Successful ang surgery, charm, umiiyak niyang sambit. Napaiyak na rin si Maurice dahil walang kapantay ang tuwa sa kanyang puso. Ipinabatid nila sa kanilang mga anak ang tungkol sa tagumpay ng surgery at nakipag-video call sila sa mga ito. Napaiyak sa tuwa ang kanilang mga anak. Samantala, nagtagal pa sa LA sina Ramon at Maurice dahil may mga bagay pang kailangang ayusin na may kinalaman sa sakit ni Maurice. Matapos noon, umuwi na sila sa Pilipinas. Patuloy pa rin ang medication ni Maurice at ang chemotherapy niya linggo-linggo. Muli ni Lourdes, sa isang restaurant ay nadatnan niyang nakaupo sa isang tabi si Lourdes habang hinihintay si Carmela. Umupo si Ramon sa harap nito. Lourdes, how are you? Bakit ka nandito? Tanong ni Ramon. I'm sorry. I'm really sorry sa nangyari, dagdag pa niya. Mabigat ang ilalim ng mga mata ni Ramon. Yes, alam mo na pala ang tungkol sa nangyari sa baby natin. It's fine. Kumusta si Maurice? Successful ba ang operasyon? Tanong ni Lourdes. Yes, thank you for asking. Successful naman, sagot ni Ramon. Let's break up, sabi ni Lourdes na ikinagulat ni Ramon. Ha? Tanong ni Ramon habang lumunok ng laway si Lourdes. Since Maurice is now okay, I'll give you a chance for the last time. Mamili ka sa amin ni Maurice ngayon, sabi ni Lourdes. Napalunok ng laway si Ramon.
Hindi pa niya alam kung paano niya sasagutin ang tanong na iyon. Mahirap itong sagutin para sa kanya. Why do I need to choose between you and her? Oo, successful ang surgery, pero alam mo naman ang cancer, hindi ba? Bumabalik yun. She's not totally okay, paliwanag ni Ramon. Okay, so may taning na ba siya? Ilang taon? Kailangan ko bang maghintay ng ganong katagal? Maybe hindi siya aabot ng ganon. Paano kung umabot pa siya ng ganong katagal? It is not that hinihiling ko na mamatay siya para lang bumalik ka na sa akin. But why would I wait for someone na walang kasiguraduhan kung babalik? Can I love both of you at the same time? Posible namang mangyari yun, sabi ni Ramon. Para sa inyong mga lalaki, siguro nga pwede yun. Pero not ka na marry someone na may ibang priority kaysa sa akin. Let's break up kung hindi mo ako kayang piliin, sagot ni Lourdes. Tumayo siya at umalis na sa restaurant. Naiwan si Ramon sa loob. Mahal man niya si Lourdes, wala siyang ibang magagawa ngayon kung hindi ang hiwalayan muna ito dahil kailangan pa niyang alagaan si Marites. Nang bumalik sa bahay ng kanyang pamilya si Ramon, kinausap niya si Marites na nakaupo pa rin sa wheelchair. Marites, nag-break na kami ni Lourdes, pag-amin niya. Hindi alam ni Marites kung ano ang mararamdaman niya sa sinabi ni Ramon. Paano ang anak niyo? Tanong niya. Nalaglag ang bata, wala na siya. Kaya nag-decide na kami ni Lourdes na maghiwalay muna sa ngayon, sagot ni Ramon. It's my fault. I'm so sorry, sabi ni Marites habang nakayuko. No, it's not your fault. Everything that's happening right now is all my fault. Pinag-isipan ko ito ng matagal at mabuti. Pero pwede ba tayong magbalikan? I want to spend all my life with you habang nariyan ka pa. Because we know your life is not entirely safe. Can we start again? Tanong ni Ramon. But I'm dying. Dapat nagsisimula ka ng kalimutan ng kung ano man ang tawag dyan sa nararamdaman mo. You should be preparing by the time na mawala ako, sagot ni Marites. Ayos lang dahil mas pagsisisihan ko na wala ka sa tabi ko sa mga huling araw mo sa mundo. Hindi ko sinasabing mamatay ka na. Pero katulad mo, natatakot din ako sa mga worst case scenario na pwedeng mangyari, paliwanag ni Ramon. Ngumiti si Marites. Ramon, kung ano ang gusto mong gawin, I wouldn't mind kung gusto mong makipagbalikan sa akin. At the end of the day, mas makakabuti yun para sa mga anak natin, sagot ni Marites. Niyakap ni Ramon si Marites sa sobrang kagalakan. Maraming salamat, Marites. Maraming salamat dahil tinanggap mo pa rin ako. Sa totoo lang, I never treated you as an evil person dahil lang nagloko ka. Alam kong mali ang ginawa mong pangangaliwa, pero alam kong mabuti kang tao, Ramon, sabi ni Marites. Lalong hinigpitan ni Ramon ang yakap kay Marites habang mamasa-masa ang kanyang mga mata. I love you, Charm. Thank you so much, sabi ni Ramon. Nagpatuloy ang mga araw hanggang sa ipinagtapat na ni Ramon at Marites sa kanilang mga anak na nagkabalikan na sila. Nanatiling sikreto kina John Ray at Roselle ang tungkol sa pangangaliwa ng kanilang ama. Habang buhay na nilang hindi malalaman iyon dahil si Annalyn man ay hindi rin iyon ipinagsabi kahit kanino. Samantala, unti-unti rin namang bumalik ang loob ni Annalyn sa kanyang ama. Tuwang-tuwa siya dahil kahit papaano ay itinaman nito ang pagkakamali sa nakaraan at hindi pinabayaan ang kanilang ina. Anya, kung ibang klaseng lalaki lang si Ramon, pababayaan na lamang nito ang kanyang ina na mamatay mag-isa. Ang mahalaga sa kanila ay tinanggap ni Ramon ang pagkakamali at ginawa ang kanyang responsibilidad. Nagpatuloy ang mga araw hanggang sa isang araw ay nagpa-check up si Marites sa ospital. Napaiyak silang mag-asawa nang sabihin ng doktor na 2 taon na lang ang itatagal ni Marites sa mundo. Kung may milagro mang mangyari, baka sakaling mapahaba pa ito. Iyak nang iyak si Marites sa bisig ni Ramon nang malaman iyon. Ngunit sa huli, tinanggap na lamang nila iyon. Hindi nila sinabi sa kanilang mga anak ang totoo at inilihim nila iyon. Hanggang sa unti-unti nang nanghihina si Marites. Bumabalik kasi ang tumor sa utak niya, at kung magkakaroon ulit ng operasyon, 10% na lamang ang survival rate nito. Isang bagay na hindi na nagdesisyon pa si Marites dahil alam niyang kahit maging successful ang pangalawang operasyon, mamamatay at mamamatay pa rin siya sa sakit na iyon. Pinapatagal lamang niya ang kanyang paghihirap. Minabuti ni Ramon na magkaroon sila ng bakasyon sa maraming bansa kasama ang kanyang mga anak. Nang matapos ang school year, nagpunta sila sa London, France, Greece, Egypt,
Turkey, at Japan. Bumuo sila ng maraming alaala na magkasama dahil alam nilang konting oras na lang ang natitira sa kanila. Lumipas pa ang 1 taon. Hanggang sa hindi na rin makaupo sa wheelchair si Moritz. Baldado na ito at nakahiga na lamang sa 4 na sulok ng kanyang kwarto. Pinapaalagaan na lamang nila ito sa isang private nurse. Kinausap ni Ramon ang kanyang mga anak sa kusina. Annalyn, Junray, Rosel, panimula ni Ramon habang nagtipon ang magkakapatid. Ang totoo niyan ay 1 taon na lang ang natitira sa mama niyo. Tinaningan na siya ng mga doktor. Wala nang operasyon o gamot pa ang makakapagpagaling sa kanya. Habang nagsasalita si Ramon, nasa ibang direksyon ang kanyang tingin. Nagiyakan ang tatlo, bagamat naramdaman na nila noon pa man na humihina na ang buhay ng kanilang ina. Ang sinabi ng kanilang ama ay nagsilbing kumpirmasyon lamang. Tumayo si Ramon at niyakap si Junray, na siyang pinakamalapit sa kanya. Matapos iyon, lumapit din sa kanila si Annalyn at Rosel at yamakap. Magmula noon, ipinakita ng lahat ang pagmamahal nila para kay Moritz. Araw-araw nila itong binabati at binibigyan ng mga masasarap na salita. Habang buhay pa ang kanilang ina, gusto nilang iparamdam dito ang kanilang pagmamahal. Muling nakumpleto ang pamilya ni Moritz at naging masaya. Sa paglipas ng panahon, lalo pang lumala ang kalagayan ni Moritz. Matapos ang 2 taon, binawian na ng buhay si Moritz. Iyak ng iyak ang kanyang buong pamilya. Bagamat napaghandaan na nila ang kamatayan nito, hindi pa rin madali para sa kanila na tanggapin ito. Sa paglipas ng 2 taon na iyon, nakahanap na ng ibang lalaki si Lourdes. Ngunit hindi na siya hinabol pa ni Ramon. Labis ang pagmamahal niya para kay Moritz. Humiling siya sa Panginoon na sana ay muli silang magkita ni Moritz, at nang sa gayon ay muli nilang maiparamdam sa isa't isa ang kanilang mainit na pag-iibigan. Hindi na siya nag-asawa pang muli. Sa halip, itinoon na lamang niya ang kanyang atensyon sa kanyang mga anak. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-iibigan ni Moritz at Ramon. Sana po ay nagustuhan niyo ang kanilang kwento at kinapulutan ng mga magagandang aral. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.